Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 2431 ang huling kumpanya. Kumaway si Fangir ng isang payat na staff, at ang lilang kristal ng staff ay kumikislap. Sa limitadong panahon, ang mga magic particles sa hangin ay naging isang pool ng walang kulay na transparent viscous liquid, mabilis na lumalawak at lumalawak. Sa isang kisap mata, ito ay tulad ng isang malaking masa ng uhog, at ito ay tulad ng isang malaking bola ng tubig, na bumabalot sa buong daan-daang metro kwadrado sa palibot ng Kiradea Array. Puff puff, ang sibat ng Burning Heaven Dragon King ay tumusok sa mucus, at ang Sword Intent at Dragon Flames ay hinihigop ng mucus. Isang lumilipad na espada na natigil sa uhog, nahihirapan at nawawala ang kabagsikan nito. Hindi lang iyon, lumalawak pa rin ang uhog, at nasasakop nito ang halos 1,000 metro kwadrado at daan-daang metro ang taas. Pinahinto ng putik si Phaegian, ngunit hindi ang masamang espiritu. Ang mga masasamang espiritong iyon sa loob, gaya ng dati, ay maaaring tumagos sa uhog at sumugod sa hangin. Natigilan si Yefan, anong klaseng magic ito? Hindi niya talaga nakita. Don Chanxing, Star Dragon Pendant. Si Yefan ay hindi naniniwala sa kasamaan, tinawag ang itim na higanteng espada, at pagkatapos na mapawi ang isang nakasisilaw na Sword Intent Brilliance, bigla niya itong itinapon. Ang Star Dragon Pendant ay naglabas ng isang multo ng kaluluwa ng dragon at binasag ito sa uhog. Ang higanteng uhog ay tila ganap na tinina ng ginto, at isang malaking bilang ng mga apoy ng dragon at layunin ng espada ay kumalat sa kahabaan ng uhog. Matapos hatiin ng buong masa ng uhog ang pinsala, ang itim na higanteng espada ay hindi makatakas, at nilamon sa uhog na masa. Giggle, ngumisi si Kazana, napakalakas ng Sword Intent, sayang, Your Excellency Sword God, kaharap mo si Fan Hill. Ang taong ito ay walang magawa kundi ang pagtatanggol, ngunit, sa iyo siya. Ang kalaban ng mga top-notch masters. Kumunot ang noo ni Yefan, napansin na niya na ang malansa na salamangkero na ito, si Fan Hill, ay nakakakuha ng lahat ng enerhiya, kabilang ang pisikal na pinsala. Hatiin ang pinsala sa pamamagitan ng isang sobrang putik na masa, at kalaunan ay pumunta sa ilalim ng lupa. Ang ganitong uri ng mahika ay mabagal at mahirap, at ang pag-atake ay imposible. Ngunit, isa talagang patay na baboy na hindi natatakot sa kumukulong tubig, ngunit naubos na ang kanyang layunin sa espada na antas ng emperador. Magandang Van Hill, ako na ang susunod, sabi ni Kazana ng isang spell, winuwagayway ang skeleton staff sa kanyang kamay. Ang magic ng slime na ito ay hindi lamang pinipigilan ang mga masasamang espiritu, ngunit hindi rin pinipigilan ng magician sa loob mula sa paghahagis ng magic. Ang hindi mabilang na madilim na kapangyarihan ng kamatayan ay nagsimulang mag-condense mula sa lahat ng direksyon ni Yefan. Sa isang iglap, ang mga multo ay umiiyak at ang lobo ay umaalulong, madilim. Kokaka, ang hindi mabilang na buto ng hayop at buto ng tao ay patuloy na umusbong mula sa lupa. Sa ilalim ng reinforcement at patnubay ng death energy, nag-splice sila sa isang kakaiba at nakakatakot, kakaibang hugis undead beast. Ang mga masasamang hayop na ito ay sumugod kay Yefan, at sabay nilang iniluwa ang lahat ng uri ng bulok at nakamamatay na nakal-alasong gas. Si Yefan ay may maraming karanasan sa pakikitungo sa mga necromancer, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng isang necromancer sa Holy Land. Pagbagsak ng Heaven Sword Rain. Nagproyekto si Yefan ng malaking halaga ng Golden Sword Rain, na nagwasak sa lahat ng masasamang hayop na ito. Walang epekto sa kanya ang poison gas. Damn it! Nakalimutan kong kay Shenlong ang Sword God, at kayang talunin ang magic ko. Galit na nagmura si Kazana. Binilisan ni Yefan ang kanyang pagbaba, bumagsak sa lupa, nagpatawag ng espada, at biglang tumayo ang isang Golden Sword God Phantom. Ang katawan ng Diyos ng espada. Ibinuka ng Diyos na gintong espada ang kanyang nag-aalab na mga mata at tumayo, daan-daang metro ang taas. Ano ito? Nagulat ang isang grupo ng mga wizard na may nether eyes, wala pa silang nakitang gumagamit ng Sword Intent ng ganito. 7 Diyos. Gaano man kalaki ang defensive magic laban sa langit, may limitasyon para sa isang tiyak na tagal ng panahon. Hindi makapaniwala si Yefan, kayang labanan ng slime ball na ito ang katawan ng kanyang sword god sa 7 magkakasunod na laslas. Ang gininto ang liwanag na higanteng espada, na tila nagbukas ng mundo, ay bumagsak, na parang isang Diyos na hahatiin ang mundo sa kalahati. Ang susi ay kapag ang espadang ito ay bumaba, ito ay konektado sa 7 superimposed lightsabers. Boom boom boom. Bumagsak ang Golden Light Giant Sword sa Magic Slime, at biglang sumabog ang napakapangit na alon. Hindi mabilang na mga layunin ng gininto ang espada ang kumalat sa kahabaan ng uhog at kumalat sa lupa, ngunit malinaw na imposibleng ipamahagi ang napakalaking halaga ng layunin ng espada sa isang iglap. Nang makitang winasak ng Six-Path Sword ng God's Colossal Sword ang Slime Ball, ang huling Sword Intent ay hahayaan ng mga mage na alisin ang karamihan sa kanila. Hindi mapigilan ng baby ko. Natarante si Van Gear.
Halika para sa akin. Lightning Bolt, may Spike Fist magic weapon sa kamay, biglang tumalo ng matipunong si Dave. Nakita ko siyang naghagis ng uppercut, buhol-buhol ang kanyang mar-angle na mga kalamnan sa braso, at nalantad ang mga asul na ugat, na para bang mayroong hindi mabilang na lilang pulang malakidlat na mga linya, lahat ay umaagos sa kanya. Ah! Parang halimaw na umungal si Dave, nabangga ang kamao niya sa napakalaking lightsaber. Ang lightsaber na nagtipon ng Yefan sword intent at ang liwanag ni Long Yan ay hindi direktang nakabasag kay Dave, ngunit naging hindi mabilang na maliliit na kumpol ng liwanag sa hangin, tulad ng hindi mabilang na mga ilaw ng bituin, na nadudurog. Duguan ang isang braso ni Dave, at ngumisi ito, pero mabangis at excited ang mga mata. Nablock! Nablock! Nablock ko ang pag-atake ng Sword God. Haha! Ang Sword God ay ganoon lang. Sumimangot si Yefan, ang magic ng lalaking ito ay parang nakakasira ng enerhiya. Nabasag lang nito ang isa sa 7 sunod-sunod niyang hiwa, ngunit ito ay nagpasaya sa kanya. Gayunpaman, kahit na siya ay makabasag ng isang beses, ang susunod na pagkakataon ay imposible. Bangungot na dumin. Nang si Yefan ay gagawa na ng hakbang, walang putol na nag-spell si Chi Shena. Nagbago ang eksena sa harap ng mga mata ni Yefan, nawala ang kagubatan, nawala ang magic circle at nether eye. Nasa isang pamilyar na opisina talaga ako, at nasa harapan ko si Din Lee na nakasuot ng reading glass at nagbabasa ng dyaryo. Orphanage. Alam ni Yefan Ming na ang kanyang nakita ay isang ilusyon at hindi totoo, ngunit siya ay nabighani pa rin nang makita niya si Din Lee, na siyang pinakamamahal at pinakahiya sa kanyang puso. Ikaw Fan, bakit ka nandito? Inangat ni Din Lee ang kanyang ulo at nagpakita ng masaya at magiliw na ngiti. Din, ungol ni Yefan. Bumagsak ang boses, boom. Isang pagsabog ng apoy ang sumabog mula sa ilalim ng mesa ni Din Lee. Si Din Lee ay sumigaw sa takot, nasunog ng apoy, at inabot si Yefan ng malungkot. Biglang nagpawis si Yefan sa malamig na pawis. Para siyang mautong diniin ng kama, at nang imulat niya ang kanyang mga mata, nagbago na naman ang eksena. Asawa. Si Su Qingzhou ay naghihingalo sa kama ng ospital, tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha, asawa. Ang asawa ay naghihingalo. Salamat asawa sa iyong pagsama sa mga huling araw. Qingzhou. Prinsesa. Naramdaman ni Yefan na gusto niyang mabulunan, hindi. Hindi. Pinagaling nakita. Asawa. Sa kabilang buhay. Bigla. Si Su Qingzhou sa kama ng ospital ay naging isang skeleton demon. Ang masamang multo ay may buto at matutulis na kuko, at marahas na sinaksak ang lalamunan ni Yefan. Hindi maganda. Inabot ni Yefan ang kanyang kamay na parang kidlat at hinawakan ito sa kanyang harapan. Dragon Eye. Pinatakbo ni Yefan ang kanyang kaluluwa ng dragon, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng gininto ang apoy, at ang kanyang kapangyarihan sa pag-iisip ay tumagos sa ilusyon sa kanyang harapan. Ang lahat ng bangungot na ilusyon sa aking harapan ay tuluyang nawala, at ang tunay na anyo ay naibalik muli. Nakita ko ang isang puting buto na masamang hayop na tahimik na namumuo sa kanyang harapan, sinusubukang tusukin ang kanyang katawan gamit ang mga kuko nito habang siya ay paralisado. Sa kabutihang palad, nakareact siya sa oras at nahawakan ang malalaking puting kuko ng buto. Kabanata 2432 Hindi ako karapat-dapat mabuhay. Gamit ang isang mapagpasyang espada, direktang binasag ni Yefan ang puting buto na hayop. Sa hindi kalayuan, isang malaking uhog ang nakabawi muli, at isang grupo ng mga wizard mula sa Eye of Netherworld ay nagpapadala pa rin ng mga masasamang espiritu. Sinasamantala ang oras na nasangkot siya sa bangungot, muling nagtayo ng defensive formation ang mga salamangkero. Sayang. Malapit na. Malamig na ngumisi si Kazana, mukhang kahit nakasing lakas siya ng Sword God, marami pa rin ang takot sa kanyang puso. Kayong tatlo, mabuti, kaladkarin mo saglit, nakangiting sabi ng masungit na matandang salamangkero. Huminga ng malalim si Yefan, pinagpapawisan ang buong katawan. Ang Nether Eye Mage na ito ay may ilang mga brush. Ganito ang guro, anuman ang base ng paglilinang, ito ay ang Sacred Heart at ang banal na katawan. Gayunpaman, dahil mas binibigyang pansin nila ang mga talento at kasanayan sa ilang mga larangan, ang kanilang mga nakakasakit na pamamaraan ay iba-iba at mas mahirap pakitunguhan. Dahil ang bilang ng mga paraan para sa isang master sa pagsasanay ay medyo simple, ang pinakamataas na limitasyon ay madalas na hindi mataas. Kapag nalaman ang bilang ng mga paraan, madali itong harapin. Maliban kung, tulad ni Ayer, siya ay ipinanganak na may lahat ng elemento ng mga particle at may malakas na kapangyarihan sa pag-iisip, na sadyang makapangyarihan laban sa kalangitan. Kung hindi, maaari lamang itong maging tulad ng tatlong mage na ito, ang isa ay magaling sa undead, ang isa ay dumurog, at ang isa ay maaari lamang ipagtanggol. Gayunpaman, ang kombinasyon ng tatlong salamangkero na madaling mapatay ni Yefan sa isang shot ay kinaladkad si Yefan saglit. Dapat aminin ni Yefan na minamaliit niya ang lakas ng mga taong ito. Naisip ko na wala man lang silang banal na espiritu, ang kanilang triple disintegration, kasama ang mabigat na sword intent disintegration, ay sapat na para patayin sila sa ilang segundo.
Sa hindi inaasahan, ang grupong ito ng mga tao ay mayroon ding magic na espesyal na responsable para sa pagtatanggol at pagsipsip ng pinsala. Hinding-hindi mo dapat, kailanman, gumawa ng kaguluhan tungkol sa pinakamahalagang tao sa puso ko. Malamig na sabi ni Yefan. Ngumiti na masama si Dave at sinabing, kamahalan na Sword God, kami ang mga mata ng Netherworld. Upang daliseyan ang maruming mundong ito at para sa aming mga paniniwala, wala kaming nang ahas na gawin. Kung may kakayahan ka, pwede kang umatake ulit, pero kahit ilang beses kang dumating, pareho pa rin yan. Ang atake mo, tayong tatlo ang makakalaban. Pagmamalaki ni Kazana. Malungkot ang mukha ni Yefan, at hindi na siya nagsalita pa, ang sword intent sa buong katawan niya ay namuo ng ilang sandali. Extreme sword intent. Ang mahabang espada ni Yefan ay nabaligtad, at pagkatapos niyang gumawa ng panimulang kilos, ang sword intent ay mabilis na pumutok sa isang pinigilan na nakakasilaw na kinang. Dawn, Morning Glory. Isang liwanag ng espada na hugis pamaypay ang sumabog, tulad ng isang umuungal na dragon na nanalasa at sumire sa halos buong kagubatan. Parang puti ang mundo. Ang nakasisilaw at nagninangas na layunin ng espada at apoy ng dragon ay nilamon ang buong uhog. Ang ideya ni Yefan ay napakasimple at bastos. Hindi lang niya pinutol ang mucus ball, at direktang winasak ang buong kagubatan. Itong kapirasong lupa, gusto niyang baligtarin gamit ang espada. Ang sword intent pagkatapos palakasin ng ultimate sword intent ay higit sa 2 beses na mas solid kaysa kanina. Kasabay ng lakas ng pagsabog ng sandaling ito, huli na para ilipat ng uhog ang kapangyarihan nito sa lupa. Isang sunog na amoy ang umaalingaw-ngaw sa kagubatan. Ang Kiradea Array ay ganap na nabura. Naputol na ang pinanggagalingan ng masasamang espiritu. Naglakad si Yefan sa nasusunog na lupa at pumunta sa gitna ng isang grupo ng mga salamangkero. Sa oras na ito, bilang karagdagan sa ilang mga salamangkero na nilinang sa banal na kaharian, ang mga salamangkero sa kaharian na nang-aagaw ng langit ay nawala na sa kaluwalhatian ng umaga ngayon. Kahit ilang salamangkero na nakaligtas sa pamamagitan ng pag-asa sa uhog para harangin ang karamihan ng kanilang kapangyarihan ay tila namamatay at nataman ng husto. Sumipa si Yefan, at nalaman ng manipis na poste ng kawayan na si Fanhil na siya ay hinihingal. Sa likod, dahan-daang umindayog si Dave, puno ng takot at pag-aatubili ang mukha, hindi. Imposible. Ikaw lang. Tumalikod si Yefan at mahinang sinabi, hayaan mong sabihin ko sa iyo, ngayon lang ako. Malayo sa paggamit ng lahat ng lakas niya, kahit ngayon lang. Dilat ang mga mata ni Dave, hindi rin makapaniwala si Kazana na puno ng dugo sa lupa, ang disfigure na matandang salamangkero, at iba pa. Sinulyapan ito ni Yefan at sinabing, kaya, huwag nang mag-aksaya pa ng oras, pag-isipan ang tungkol sa pakikipaglaro sa akin. Sabihin mo sa akin, paano mo ito ginawa upang hindi ka salakayin ng masasamang espiritu, at ano ang nahanap mo mula sa mga taong Cersei? Ito ay isang sikreto. Hindi siya direktang pinatay ni Yefan, gusto lang niyang manatiling buhay at magtanong tungkol dito. Dahil mayroon ng resulta ng pananaliksik ang Eye of Netherworld, natural na mas maganda kung magagamit ito, at makakapagligtas ito ng maraming tao. Hehe. Ubo. Nagsuka ng dugo ang mapang-akit na matandang salamangkero at sinabing, Diyos ng Espada, bakit namin sasabihin sa iyo? Ikaw, ang Alapiers ng imperyo at hukuman ng mga Diyos, hindi hahayaan ng Diyos na maliligtas kayong mga maruruming mapagkunwari. Hindi napigilan ni Yefan na mapamura. Nabalitaan ko na inaresto mo ang mga taong Cersei, ginamit mo sila para sa mga eksperimento ng tao, at ngayon ay ginagamit mo pa rin ang mga masasamang espiritong ito para pumatay ng mga inosenteng tao. Kung tungkol sa iyong mga aksyon, mayroon ka pa ring mukha para tawaging marumi ang iba. Ano? Ang pinaniniwalaan mo ay dapat lamang na ang demonyo. Hindi mo talaga naiintindihan. Ang Odin Empire na ito, ang korte ng mga Diyos, at maging ang buong sangkatauhan ay hindi karapat-dapat mabuhay. Isang grupo ng mga pinuno na alam lamang kung paano alipinin ang mahihina ay gumagawa ng lahat ng uri ng maruruming gawain sa anumang paraan upang mapanatili ang kanilang katayuan. Ang mundong ito ay walang pag-asa, walang hinaharap, tanging walang katapusang pagdurusa. Hindi mabilang na mga tao ang namamatay sa langit, ngunit sa katunayan, ang mga masasamang espiritu ay nabubuhay na sila. Mundo para magkaroon ng bago at dalisay na mundo, ang lahat ng ginagawa niya ay hindi para sa ating sarili, kundi para sa bagong mundo sa hinaharap. Tumawa ng marahas ang mapangit na matanda. Walang ekspresyon ang mukha ni Yefan. Sa kanyang palagay, ito ay grupo lamang ng mga talunan na lumalaban para sa kapangyarihan at tubo, para lamang aliwin ang kanilang mga sarili. Ang ganitong uri ng tao na nakikita ang kanyang sarili na isang tila mataas na dahilan upang gumawa ng ilang mga pangit na gawain, hindi nagulat si Yefan. Hindi ako interesado sa iyong mahusay na layunin, sabihin sa akin ang tungkol sa mga taong Cersei, baka hahayaan kitang mamatay ng masaya, sabi ni Yefan. Ngumiti si Dave at sinabing, gusto kong malaman kaya, gusto mo bang gamitin ang sikretong ito para iligtas ang mga hanggal na baboy na maharlika ng Odin Empire, ang mga sinungaling ng God Court?
Sinasabi ko sa iyo na ito ay hindi mahalaga, ito ay napakasimple, kukunin namin ang mga taong iyon ng sirs, pakakainin sila tulad ng mga baboy, at pagkatapos ay ilabas ang kanilang taba, puso, atay, baga, dugo. Lahat. Pagkatapos, tulad ng pag-extract ng essential oils, ay extract ang essence. Ipahid sa katawan, sa pagsasalita nito, dinilaan ng asawang lalaki ang kanyang braso ng may kasiyahan, ang bango pa rin ng mga babaeng may purple na buhok. Pinagmumultuhan ako. Gusto mo bang sumama at amuyin? Ang espada ay biglang nakabitin sa hangin. Huminga ng malalim si Yefan at pinakalma ang kanyang kalagayan bago binawi ang kanyang lumilipad na espada, biglang tumayo, at nagmamadaling bumalik sa direksyon ng court. Alam niya na maraming masasamang espiritu ang napalampas ngayon, at ang bilang ng masasamang espiritu ay malamang na magdulot ng matinding casualty sa Divine Court. Kabanata 2433 Riot ng Masamang Espiritu. Sa korte ng Diyos, ang sitwasyon ng labanan ay ginawang ang gabi ay tila nasasalamin sa araw. Ang matayog na tore ng gintong kamahalan ay gumuho sa apoy ng pagsabog. Ang mga nagngangalit na masasamang espiritu, anuman ang laki, ay nagsisisakay sa langit, sa kalye, at sa bahay. Ang sinumang inaatake ng masasamang espiritu, kahit na isang banal na monghe, ay malubhang masasaktan o mapapatay pa kung hindi sila maipagtatanggol ng maayos. Higit pa rito, ang mga monghe sa ibaba ng banal na kaharian ay hindi makakaligtas sa lahat kung hindi sila umaasa sa mga mahiwagang kasangkapan at mga espesyal na paraan. Para sa maraming sibilyan na may mababang cultivation base, kahit na tumatakbo at tumatakbo, hindi nila alam kung saan nanggagaling ang kapangyarihan ng kaguluhan, at maaari nilang kitilin ang kanilang mga buhay. Ang dugo at mga labi ay makikita sa lahat ng dako, at may mga balat na may nawawalang mga kaluluwa, mga mukha na patay sa takot. Lahat ng uri ng hiyawan at hiyawan ay nagmula sa kung saan-saan, at ang lungsod na unang naliwanagan ng banal na liwanag ay parang isang sheer field ng Diablo. Bagamat ang Divine Court ay nagkaroon ng hindi mabilang na mga banal na kaharian mula noong sinaunang panahon, karamihan sa mga banal na kaharian ng mga monghe ay hindi mananatili sa Divine Court magpakailanman. Sa oras na ito, mayroong higit sa 50 monghe sa banal na kaharian sa buong banal na hukuman, kabilang ang mga matatanda. Pagkatapos ng lahat, mayroong maraming mga banal na kaharian at sila ay ipinadala sa iba't ibang mga lugar. Mayroong higit sa 50 banal na lugar, at para sa isang lungsod, ang bilang ay napakarami na. Sa kasamaang palad, ang bilang ng mga masasamang espiritu na umaatake ay libo-libo. Sa ganitong paraan, ang 50 o higit pang mga banal na lugar ay isang patak lamang sa balde. Pagkatapos ng lahat, walang sino man ang maaaring mag-isip na ang Eye of Netherworld ay maaaring biglang maghulog ng mga masasamang espiritu mula sa malayo malapit sa banal na hukuman sa pamamagitan ng teleportation formation na ito. Pumasok sa underground shelter. Bilasan mo. Bilasan mo. Sa paglabas ng emergency shelter, pinangunahan ni Pierre ang isang pangkat ng mga kabalyero at sinamahan ang isang grupo ng mga tao. Master Pierre, isa pang masamang espiritu ang darating. Ang sigaw ni Stock ang Knight. Pinahihit ni Pierre ang kanyang ulo, tumalon sa hangin, naglabas ng espada, at naghulog ng puting bituin. Isang masamang espiritu ang nabasag, ngunit sinamantala ng isang grupo ng mas masasamang espiritu na dumagsa sa pasukan mula sa likuran. Sinumpa ito ni Pierre sa kanyang puso, ngunit hindi rin niya ito kayang gawin. Biglang, ang kambal na latigo na nabuo ng dalawang apoy ng Phoenix ay tiyak na nakagapos sa lahat ng masasamang espiritu. Ang apoy ng Phoenix ay nagliliyab, nasusunog sa lupa. No thanks, si Xiao Ziner, na kumikislap na may apoy sa likod niya, ngumiti ng mapaglaro kay Pierre. Kumunot ang noo ni Pierre, ngunit nang makitang dumarating din si Feng Yaoying sa eksena sa oras na ito, muling nagningning ang kanyang mga mata. Huwag kang gagalaw, gagamutin kita. Nakita ni Feng Yaoying na maraming kabalyero ang nasugatan sa kapangyarihan ng kaguluhan, at agad na nagsagawa ng healing spell ng God Court. Miss Yaoying, salamat sa pagdating mo sa oras para gamutin ang mga nasasakupan ko, sabi ni Pierre. Natahimik si Xiao Ziner, hoy, niligtas ko sila. Hindi ka nagpapasalamat sa akin. Nagkunwaring walang narinig si Pierre. Ziner, huwag mong sayangin ang iyong oras, marami pang masasamang espiritu. Sa kalangitan, si Shu Lingshan ay kumakawi ng mahabang espada na may katawan na parang Mercury. Sa pamamagitan ng pagindayog ng espada, ang dalawang masasamang espiritu ay direktang binalot ng pilak na likido. Ang likido ay sumakal na parang puyo ng tubig, at ang layunin ng espada ay dumurog sa masasamang espiritu. Ang espadang ito ay isa sa mga banal na labi na natagpuan ni Yefan sa mga sinaunang guho. Ibinigay ito kay Shu Lingshan dahil mas naaayon ito sa mga katangian ni Shu Lingshan ng Silver Moon Sword Intent, at balanse ang pag-atake at depensa. Pinangalanan mismo ng babae na, Galaxy, dahil tulad ng tubig ng Milky Way, ito ay walang katapusan at kumikislap ang mga bituin. Humph, alam din ni Xiao Ziner na ang mas malaking larawan ang pinakamahalaga, at sinabing, Yaoying, nandito ka para magpagamot, pagkatapos ay pumunta muna tayo sa ibang lugar para patayin ang mga masasamang espiritu. Tumango si Feng Yaoying, na may pag-aalala sa kanyang mukha, tumingin siya sa timog kanluran.
Sa sandaling ito, isang nakasisilaw na figure na binubuo ng hindi mabilang na mga elemental na particle ay agad na lumitaw sa itaas ng isang clock tower, at ito ay si Ayer. Mahigit sa isang dosenang masasamang espiritu na may iba't ibang laki, na nararamdaman ang hininga ng kanilang mga kaluluwa, ay sumalakay kay Ayer. Ang mga elemental na particle ng kapangyarihan ng kaguluhan ay nag-condensed saglit, na lumilikha ng isang high-pressure energy group na mabilis na umikot sa katawan ni Ayer. Boom! Isang pagsabog ng mga particle ang sumabog, at hindi mabilang na mga siksik na butil na sinag ang tumusok sa paparating na masasamang espiritu sa anyo ng mabilis na mga sinag. Hindi nakayanan ng masasamang espiritu ang malalakas na sinag na ito at nagkawatak-watik at nabasag. Gayunpaman, ang ilang malalaking masasamang espiritu, pagkatapos na maghiwa-hiwalay, ay mabilis na nagsimulang magsama-sama sa mataas na konsentrasyon ng kapangyarihan ng kaguluhan. Inasahan ito ni Ayer, at muling naglabas ng hindi mabilang na mga sinag, ganap na natalo ang masamang espiritu. Pagkaraan ng ilang sandali ng malay, muling naglaho si Ayer at nagpakita sa labas ng isang hotel. Sa basement ng hotel, lumiit ang isang grupo ng mga bisita na hindi nang ahas na lumabas. Matapos ang isang masamang espiritu ay direktang durugan ang buong batong hotel, ito ay bumagsak sa basement. Iniunat ni Ayer ang kanyang kamay at nag-transform sa isang malaking butil ng palm print, na humaharang sa buong malaking katawan ng masamang espiritu. Lord Oracle. Isang grupo ng mga desperadong sibilyan, na nahihiya, ang nakakita sa figure ni Ayer, na tumutulo ang mga luha sa kanilang mga mata. Ang butil ng palad ni Ayer ay pumutok sa isang marahas na particle shockwave na pumutok sa langit, na tuluyang winasak ang masamang espiritu. Huwag kang magtago dito, pumunta ka sa pinakamalapit na kanlungan, paprotektahan kita. Tumalikod si Ayer. 12 ng mga sibilyan ang nagmamadaling umalis upang pasalamatan si Dade. Si Ayer ay nasa himpapawid, pinagmamasdan ng mga taong tumatakas habang pinagmamasdan ang sitwasyon ng labanan sa buong banal na hukuman. Kahit na maraming masasamang espiritu ang napatay, mas marami silang pinapatay, mas mataas ang konsentrasyon ng kapangyarihan ng kaguluhan. Ang mga monghe ay duguan sa lahat, at ang mga sibilyan ay nagdusa mula sa iba't ibang mga komplikasyon, at ang mga tao ay patuloy na bumagsak. Boss! Ang kapangyarihan ng kaguluhan sa hangin ay nagsimulang manginig, at kasama nito, ang buong banal na hukuman ay nagsimulang manginig. Oops! Lumakas ang tibok ng puso ni Ai, nangyari ang isa sa pinakakinakabahan niya. Ang ilang may karanasang mga banal na monghe ay nagtaas ng ulo at tumingin sa langit, ang kanilang mga mukha ay mapatla. Si Hugger, na nakasuot ng platinum armor, ay pumunta sa likod ni El sa oras na ito, Lord Oracle, napakabilis mo, kaya mahirap para sa akin na protektahan ang iyong kaligtasan sa oras. Kumunot ang noo ni LD, Hugger Knight Commander hindi ko ito issue sa kaligtasan ngayon, ito ay isang evil spirit riot, at dapat itong itigil sa lalong madaling panahon. Itinaas ni Hogel ang kanyang ulo at tumingin sa langit sa gitna ng banal na hukuman, kung saan mayroong isang malaking masamang espiritu na hindi bababa sa 500 metro ang haba. Tulad ng isang makulay na bituin, ito ang nagdudulot ng pagbabago sa kapangyarihan ng kaguluhan. Ang lumalaganap na kapangyarihan ng kaguluhan, isang malaking bilang ng maliliit na masasamang espiritu, ay papalapit sa malaking grupo ng mga masasamang espiritu sa napakabilis na bilis. Nagbabago ang mga ito sa isang katangian na dalas at nagsisimulang magsama. Marami sa mga masasamang espiritu na kamamatay lamang ay muling nabuhay, at ang ilan sa mga hindi nabuhay na muli ay hinihigop ng malaking grupo ng masasamang espiritu. Ang mga Panginoon ng banal na hukuman na nasa kalagitnaan pa lamang ng madugong labanan ay nagpapakita na ng kaunting kawalan ng pag-asa sa sandaling ito. Lord Oracle. Kailangan nating ihanda ang ating sarili upang pansamantalang isuko ang Divine Court, mataimtim na sabi ni Hogel. Hindi. Nagveto si Ayer, wala na tayo, paano yung iba dito? Maghintay silang mamatay. Ang iyong kaligtasan ay mas mahalaga kaysa sa buhay ng sinuman dito. Matigas na sabi ni Hogel. Sa sandaling ito, isang figure na nananatili sa apoy ng dragon ay mabilis na bumalik mula sa malayo. Ayer, ano ang sitwasyon ngayon? Lumingon si Ayer, nakahinga, at sabay nang umiti, Yefan, nalutas mo ba ito doon? Nakita ni Hogel si Yefan at tumingin muli sa ekspresyon ni Ayer. Nakasimangot. Tumango si Yefan at itinuro ang langit, ano yun? Napansin ni Yefan mula sa malayo na may mali sa loob ng Divine Court, at halatang may malaking masamang espiritu sa kalangitan. Ngunit ang kakaiba ay walang gumagalaw, at siya ay naiwan na kumilos bilang isang demonyo, na ikinagulat niya ng kaunti. Si Yefan ay hindi kailanman lumahok sa isang malawakang digmaan laban sa masasamang espiritu, at siya ay walang karanasan. Nang makitang walang gagawa nito, hulaan kung mayroong anumang espesyal na dahilan. Upang maiwasan ang paggawa ng isang disservice, inalis pa rin ni Yefan ang estado ng labanan, at hinanap muna si Ayer, na nagbabalak na tanungin ang sitwasyon. Kabanata 2434 ang kaluwalhatian sa umaga sa ibabaw ng banal na hukuman. Iyon ay isang masamang espiritu na kaguluhan. Pagkatapos ng mga taon ng pakikipaglaban sa mga masasamang espiritu, nalaman namin na kahit na ang mga masasamang espiritu ay walang kaluluwa, tila mayroon silang ibang enerhiya na gumagabay sa kanila upang lumipat.
Ang enerhiya na ito ay walang karunungan, ngunit maaari nitong muling hubugin ang mga masasamang espiritu. Kung mas malaki ang masasamang espiritu, mas mahirap talunin ang mga ito, dahil mas malakas ang kanilang recondensed energy. Ang recondensed power na ito ay katumbas ng primitive spirit ng masasamang espiritu. Lumalakas ang masasamang espiritu sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kaguluhan. Mabagal, ngunit kung ito ay ang sirang kaluluwa ng iba pang masasamang espiritu, maaari itong mabilis na mag-condense. Ibig sabihin, mas maraming patay na masasamang espiritu, kung ang halo-halong enerhiya ay hindi mawawala sa oras, habang ang mga masasamang espiritu ay patuloy na nagsasama, mas madaling lumitaw ang ilang mga super-higanteng masasamang espiritu. Sa sandaling lumitaw ang isang napakalaking masamang espiritu, magiging sanhi ito ng lahat ng masasamang espiritu sa larangan ng digmaan na magtipon patungo dito. Ito ay parang hari ng masasamang espiritu. Ang konsentrasyon ng kapangyarihan ng kaguluhan ay tataas din ng husto. Kapag nakikitungo tayo sa napakalaking masasamang espiritong ito, sa pangkalahatan ay maiiwasan natin sila ng direkta. Kami, mas gugustuhin pang iwanan ang ilang lugar at dagat kaysa sa puwersahang labanan ng mga ito. Bumantong hininga si IR, kung ito ay isang tunay na larangan ng digmaan, magkakaroon ng mga monghe sa banal na kaharian na may espesyal na pananagutan sa pag-alis ng kapangyarihan ng kaguluhan at pag-iwas sa mga masasamang espiritu na nagkakagulo. Ngunit, apurahan ang aming sitwasyon. Abala kami ngayon sa pagliligtas ng mga tao, hindi pinapansin ang malalaking masasamang espiritu. Ang espiritu ay nilalamon ang primordial spirit ng iba pang masasamang espiritu, natigilan si Yefan, ibig sabihin, ang dahilan kung bakit wala kang ginawa dito ay dahil ang malaking tao na iyon ay napakahirap pakitunguhan. Ay, may iba pa bang dahilan? Kung ito ang kaso, gamaan ang pakiramdam ni Yefan He, naisip niyang may espesyal na dahilan para hindi ito hawakan. Irway, upang makitungo sa isang napakasamang espiritu na ganito kalaki, sa pangkalahatan ay nangangailangan ng banal na espiritu na maging epektibo. Dahil masyadong mataas ang konsentrasyon ng chaos power sa paligid nito, napakahirap para sa Sacred Heart at sa Holy Body na lapitan. Ang pagkatalo nito ay nangangailangan ng mahabang pag-atake, kung hindi, ito ay malapit ng mag-regroup. Ang ating Holy Spirit Realm dito ay medyo napakaliit. Kung ayaw mong gumawa ng magandang battle plan, akyatin mo isa-isa, mamatay ka na lang. Nag-isip si Yefan. Naunawaan. Kailangan itong durugan sa maikling panahon, at dapat itong pigilan na muling magkondensasyon, Lord Oracle, lumaki na ang masasamang espiritong ito. Sa higit sa 1,000 metro, ang gayong uri ng katawan, na umaasa sa ating lakas dito, ay imposibleng harapin ang Panginoon Oracle na payagan tayong umatras kasama ang pangunahing puwersa. Mataimtim na sabi ni Hogel. Tumanggi si Ayer, hindi. Kapag umalis tayo, 10-10 milyong tao sa loob at labas ng court ang mamamatay. Makipag-ugnayan sa lahat ng tauhan ng Holy Spirit Realm sa lalong madaling panahon, at hahanap tayo ng paraan para durugan ito ng sama-sama. Ako lamang ang maaaring maging responsable para sa hindi bababa sa isang kapat ng lugar. May pagkakataon tayo. Ang kataas-taasang Mage Antonio, teleported sa kanya sa oras na ito. Lord Oracle, huwag kang menace. Huwag mong kalilimutan, 3 buwan na ang nakalipas, sa labanan sa baybayin ng lalawigan ng Gakkara, nagkagulo ang mga masasamang espiritu, at lumitaw ang mga masasamang espiritu na mahigit 1,000 metro ang laki. Upang ipagtanggol ang prehistoric quarry doon, nagdala si Haring Arthur ng 13 banal na espiritu at halos ginamit ang kapangyarihan ng buong pamilya ng hari para sirain ang masamang espiritu. Ngunit sa huli, 7 banal na espiritu ang nawala, at ang mga pagkalugi ay mabigat at nakakagulat. Wala kaming higit sa 10 banal na espiritu, at kung sakaling mapatay ka ng Oracle, hindi sila pinansin ni Ayer, ngunit tumingin muli kay Yefan, Yefan. Sinusuportahan mo ba ako? Kailan? Nakita ito ni Hogel, lumungkot ang kanyang mukha, at tiningnan niya ng masama si Yefan. Nag-isip sandali si Yefan, at nakangiting sinabi, Ayer, umalis ka muna kasama si Hogel at ang iba pa. Natigilan si Hogel. Bumaba, ngunit medyo gumanda ang mukha niya, medyo may kamalayan ka sa sarili mo, kung manggahas kang saktan ng Oracle, hinding-hindi kita mapapatawad. Puno ng pagkabigo si Ayer, Yefan, paano ka? Hindi mo ginawa ito para sa kapakanan ng iba at hindi mo ginasto ang sarili mong buhay. Napakamot ng ulo si Yefan. Ganon ba ako kagaling? Wala akong pakialam, nakapagdesisyon na ako, hindi masisira ang korte sa aking mga kamay. Noong araw na sumumpo ako na maging isang orakulo, sinabi kong paprotektahan ko ang lahat dito. Huwag kang pumunta, pupunta akong mag-isa. Sa sinabi niya, ang katawan ay naging mga particle muli. Lord Oracle. Nag-aalalang sigaw ni Hogel. Umiling si Antonio, masyadong walang ingat, ngunit sa oras na ito, isang nakakatakot na pressure ang biglang sumabog sa likod ng tatlo. Alam ni Yefan ang dahilan kung bakit ang grupong ito ng mga tao ay hindi naglakas loob na kumilos, kaya wala siyang alalahanin. Triple disintegration. Pagkawatak-watik ng layunin ng espada. Matinding sword intent. Sword intent Jinyan at Longyan ay tumaas sa kalangitan, tulad ng isang sinag ng liwanag na tumatagos sa kalangitan.
Nanginginig sina Hogel at Antonio, pidgel na pidgel ang kanilang paghinga, at pakiramdam nila ay sabog na ang kanilang mga puso. Sa ganoong kalayuan, ang pamimilit ng Emperor level na sword intent ay nagparamdam sa kanila na ang kanilang mga binti ay hindi sumusunod sa mga utos, at nagsimula silang makaramdam ng panghihina. Ikaw, nagulat si Antonio at namutla. Ngayon lang ang pamimilit na iyon, hindi ba ilusyon? Nagka-goosebump si Hogel sa buong katawan. Lumingon si Ayer sa oras na ito, ang mga particle ay natunaw, nagpahayag ng mga pagdududa at pagkabigla, kayong fan, ikaw. Bagamat alam niya na si Yefan ay may pangalan ng Sword God at dapat ay napakalakas, hindi niya inaasahan na ang pamimilit ni Yefan, malakas hanggang sa isang nakakagulat na punto. Naiintindihan din niya kung bakit hindi naglakas loob si Yefan na ihayag ang kanyang pagkatao at lakas ng madali. Ang Odin Empire ay biglang dumating sa isang walang katulad na master, at natatakot ako na si King Arthur, ang monarch, ay mahihirapan din sa pagtulog at pagkain. Kaagad na tinawag ni Yefan ang 10,000 lumilipad na espada, at ang mga lumilipad na espada ay pumuno sa kalangitan, na sumasakop sa kalangitan at araw, na bumubuo sa kalangitan ng mga espada. Sinunog ng gintong apoy ang bawat espada, ganap na nag-aapoy sa buong kalangitan ng banal na hukuman. Ang lahat ng mga tao sa hukuman ng Diyos ay tumangala upang makita ang eksenang ito, nadama ang presyon ng espada, at lahat ay nagpipigil ng hininga, na nagpapakita ng hindi paniniwala. Paano? Paano ito? Tumingin si Pierre kay Yefan sa malayo, at pagkatapos ay sinabing may takot, siya ang Diyos ng espada. Kapag siya, naisip ni Pierre ang background ng pamilya Shenlong, napagtanto ni Pierre na siya ay masyadong tanga. Tumayo si Yefan sa ere sa oras na ito, at nakangiting sinabi, Ayer, pinayagan muna kita, dahil lang. Nag-iisa ako dito. Bago siya matapos magsalita, sumugod sa langit ang figure ni Yefan. Nasusunog na langit Dragon King Spear. Itinaas ni Yefan ang kanyang kamay, at libu-libong lumilipad na mga espada ang bumaril diretso sa langit, pinaputukan ang Dragon King Spear sa kabilang direksyon. Kasabay nito, ang isang gintong likidong espada na layunin, mula sa gitna ng katawan ni Yefan, ay gumalaw sa lahat ng direksyon, mabilis na lumalawak sa hangin. Ang pinakamataas na kabutihan ay parang tubig. Ang baybayin ng lupa. Kumalat ang isang gintong lawa ng likidong espada, na sumasakop sa halos buong banal na hukuman. Daan-daang likidong clone ni Yefan ang humawak ng mahabang espada sa kanilang mga kamay at lumipad patungo sa sobrang masamang espiritu sa kalangitan. Ang isang grupo ng mga master sa Divine Court ay bamuka ang kanilang mga bibig at nagmamasid ng may pagtataka. Ang Sword Intent ay gumagalaw sa harapan nila, ang kapangyarihan ng Sword Intent na ito ay lumampas sa limitasyon na maaari nilang isipin. Namilog ang mga mata ni Antonio, at si Hogel ay nanginginig sa kanyang sibat sa kanyang kamay. Hindi napigilan ni Ayer na takpan ang kanyang bibig, hindi maisip kung paano ito ginawa ng isang lalaki. Ang bawat isa sa mga likidong clone ng Sword Intent na ito ay maaaring nagkakahalaga ng isang Holy Spirit Master. Ang unang pag-atake ng Burning Heaven Dragon King Spear ay nabasag na ang napakasamang espiritong ito, at nagsimulang lumitaw ang isang malaking bilang ng mga butas. Ang mga gininto ang katawan na iyon, tulad ng mga totoong tao, ay sumunod kay Yefan at iwinagayway ang kanilang gininto ang mga espada patungo sa napakasamang espiritu. Dawn, Morning Glory. Kasabay nito, kumuha si Yefan ng daan-daang clone at nilaslas ang daan-daang hugis fan na Sword Intent patungo sa langit. Ang langit ay napuno ng nakasisilaw na gintong kaluwalhatian sa umaga. Kabanata 2435 nasa panganib ang buhay. Ang Marangel na Shenwei Sword Intent ay nagdulot ng napakalaking alon sa gintong lawa. Para bang ang buong likidong lawa ng Sword Intent ay bumubuhos sa kabilang direksyon sa kalangitan, ganap na nilamon ang napakalaking masamang espiritu sa galit. Kasabay nito, winasak din ni Shangshan Roushui ang karamihan sa mga masasamang espiritu sa kalangitan sa itaas ng Divine Court. Pagkatapos ng isang pagsabog ng nakasisilaw na kinang, ang tubig ng lawa sa kalangitan ay biglang nawala. Ang masamang espiritu ay naging hindi mabilang na pira-pirasong puwersa ng kaguluhan, at ganap na pinaghiwalay ng layunin ng espada. Sa korte ng Diyos, ang mga salamangkero, mga kabalyero, mga karaniwang tao, at lahat ay tumangala sa kalmadong kalangitan, silang lahat ay parang nagising sa isang panaginip, natulala. Lumapag si Yefan sa harap ni Ayer, at sa pag-wave ng kanyang kamay, nawala ang lahat ng lumilipad na espada sa kalangitan. Sina Hogel at Antonio ay walang kamalay-malay na nagpapakita ng kanilang nakakalaglag na mga ekspresyon sa oras na ito. Bagamat pinatay ang masasamang espiritu, kinilig sila sa nakita nilang eksena. Kahit na matagal na niyang narinig ang pangalan ng Sword God, ilang salita lang ang narinig niya tungkol kay Asgard. Kung tungkol sa nangyari sa Great Expedition, hindi pa talaga ito naipakilala sa Odin Empire. Sa kanilang opinyon, kahit na ipinanganak ang isang henerasyon ng mga powerhouse, isa sila sa mga nakasisilaw na bagong bituin sa kalangitan, tulad ng maraming powerhouse sa kasaysayan ng Great Desolation. Hanggang sa sandaling ito ay napagtanto nila. Ang lalaking nasa harapan nila ay hindi lang isa sa kanila. Hindi gaanong pinansin ni Yefan ang nabigla na mga ekspresyon ng 2 taong ito, at sinabi kay Ayer, wala na masyadong masasamang espiritu.
Pagkatapos ng solusyon, kailangan nating maghanap ng paraan para mawala ang kapangyarihan ng kaguluhan dito, tama? Parang nagising sa panaginip, nakangiti. Sa wakas ay nakumpirma niya na ang lalaking nasa harapan niya ay walang pinagkaiba sa nasa alaala niya. Kung ang pinagkaiba lang ay siya ay muling napakalakas. Bueno, kaya kung hawakan ang natitira mag-isa, Yefan, salamat sa iyo, ligtas ang hukuman ng Diyos. Kung makikita ni King Arthur ang iyong lakas, tiyak na matutuwa siya, ang Odin Empire ay masyadong maikli para labanan ang mga masasamang espiritu. Kapangyarihan, sabi ni El. Napangiti si Yefan, kahit na makapatay siya ng 100 o 1,000 ganoong napakasamang espiritu, isa itong patak sa balde. Ang magulong kawalan ay walang hangganan, paano ko haharange ang pagdating ng paglunok sa aking munting kapangyarihan? Alam din ni kung ano ang inaalala ng lalaki, at ngumiti, huwag kang mag-alala, sabay tayong humanap ng paraan. Tumango si Yefan, gawin mo muna ang trabaho mo, hahanapin ko si Ziner at ang iba pa. Matamis na ngumiti si El. Si Hogel, na nasa gilid, ay bumalik sa kanyang katinuan sa oras na ito, at nang makita niya ang eye contact sa pagitan ni at Yefan, hindi niya napigilan ang pagkayam ng kanyang mga kamay. Tahimik na sinulyapan siya ni Antonio, inilibot ang kanyang mga mata ng may pag-iisip, humakbang pasulong at sinabing, kamahalan na Diyos ng espada, mangyaring huwag pansinin ang pagkakasala noon. Hindi ito sineryoso ni Yefan, sinabi, ninakawan ko ang Dharma Field, at naiintindihan mo ang pagdating mo para arestuhin ako. Salamat sa iyong kagandahang loob, ang sabi ni Antonio kay Panginoong Oracle, ipaubaya po natin ang pagtatapos ng gawain sa ating mga banal na salamangkero sa korte. Nakita ni na nagkusa si Antonio na pasayahin, at alam niyang natatakot din siyang makita ang lakas ni Yefan, at gusto niyang mapagaan ang relasyon, kaya pumayag siya. Pagkaraan ng isang gabi, sa wakas ay bumalik sa kalmado ang korte. Bagamat may mga guho sa lahat ng dako, sa pangkalahatan ito ay napreserba. Ang klero ng Divine Court, sa plaza, ay nagsagawa ng isang pinag-isang panalangin palom sa namatay. Nakatayo sa balkonahe ng isang mataas na tore para sa mga kilalang bisita, sa tabi ni Yefan ay si Su Qingzu at iba pang kababaihan. Sa pagtingin sa mga makapal na bangkay sa plaza, medyo malungkot ang kapaligiran. Ang ganoong eksena, sa nakalipas na 3 taon. Sa Odin Empire, hindi nakakagulat, bulong ni Su Qingzu. Medyo namumula ang mga mata ni Shu Lingshan, nakapunta na ako sa maraming bayan, walang gaanong banal na monghe sa lokal na lugar, kadalasan ay papatayin ng ilang maliliit na masasamang espiritu ang buong bayan. Pagdating namin, may mga kalansay na doon. Mga lalaki at babae, bata at matanda, mga hayop, mga halimaw, wala ni isa mang buhay na natira. Kung hindi pa pinalitan ng asawa ko kahapon, damobol pa sana ang bilang ng mga namamatay dito, napabuntong hininga si Feng Yaoying. Ito ay nagpapaalala sa akin noong nasa Earth ako, noong nakikipaglaban ako sa mga batong alien na iyon, at may mga bangkay kung saan-saan. Napabuntong hininga si Ning Zimo na may matagal na takot. Nilingon ni Yefan ang kanyang ulo upang tingnan si Chu Yunyao, tinanong ko ang mga itim na salamangkero mula sa Nether Eye kahapon. Ano? Sinabi nila tungkol sa pagkuha ng mga sangkap mula sa katawan ng Cersei ay maaaring hindi lahat totoo. Pero kung may ganoong posibilidad, siguro makakapagligtas ito ng maraming tao. Sumandal si Chu Yunyao sa rehas at tumango, nagsasaliksik na ako, na pumapayag si Fiona na makipagtulungan sa akin, kaya hayaan siyang manatili sa aking laboratorio kasama ang Benjamin na iyon. Ang komposisyon ng katawan ng mga taong Sirs ay talagang kakaiba sa atin. Ano ito partikular, upang ang mga masasamang espiritu ay hindi umatake sa kanila, ay hindi malinaw sa ngayon. Bigyan mo ako ng ilang oras, at malalaman ko kung ano yun. Asawa, gusto pa ba nating magtagal sa korte? Maraming nasugatan dito, baka makatulong tayo ng konti, di ba doktor ka pa? Sabi ni Su Qingzu. Umiling si Yefan, marami sa mga klero dito ang maaaring magpagaling, hindi natin kailangan. Gusto kong pumunta sa Odin Imperial City sa lalong madaling panahon, makipagkita sa kanila ni Lao Exi, at talakayin ang susunod na plano ng magkasama. Dito lang. Aalis ka ba? Si Su Qingzu ay medyo nag-aatubili. Kakaibang tumingin si Yefan sa babae, asawa, ayaw mo akong umalis, mayroon bang espesyal na dahilan? Itinikom ni Su Qingzu ang kanyang mapupulang labi, kumikinang ang kanyang magagandang mata, ako. Nahulaan mo ba na nasa panganib ako? May naisip kaagad si Yefan. Lahat ng mga babae ay agad na tumingin kay Su Qingzu na kinakabahan. Alam ni Su Qingzu na hindi niya ito mate atago, kaya mahina niyang sinabi, malalaman ko lang na pagkatapos mong pumunta sa Odin Imperial City, malalagay sa panganib ang iyong buhay, ngunit ang partikular na larawan ay masyadong malabo, hindi ko masabi. Husband, since that's the case, punta na lang tayo mamaya, or don't go to Odin Imperial City and meet you in other place. Mabilis na hinikayat ni Nayen Rujao. Pagkaraan ng ilang sandali na tumahimik, umiling si Yefan, kung may anumang bagay na maaaring magpakamatay sa akin sa Honghuang, kung saan-saan man ako magpunta, mamamatay ako maaga o huli. Ngumiti si Yefan sa mga batang babae, walang banal na parusa o isang makalangit na general. Ano ang gagawin mo sa akin, huwag mag-alala.
Hindi ito lubusang nakita ni Chingzo, marahil ito ay isang maliit na pinsala, o nagkunwari akong patay. Brother Ye Fan, hindi ito biro, kung wala kang tiwala. Paano ito sasabihin ni Sister Chingzo? Sa tingin ko, napakaraming problema na hindi nalutas ng mga sinaunang Diyos, huwag tayong makipagsapalaran, humanap tayo ng paraan upang mailigtas ang ating sariling buhay, Sheila New pouted. Inabot ni Ye Fan at kinatok ang ulo ng batang babae, hindi ka pa man lang umabot sa punto ng buhay at kamatayan, kaya iniisip mong tumakas. Wala kang mapapala sa iyong sarili. Paglilinang sa banal na kaharian. Sino ang hindi mabuti para sa iyo babae, matutong kumain ng ahas? Nagpout si Sheila New at bumulong, ano ang masama sa pag-aaral ng Petronas? Walang imak na umiling si Ye Fan, at ibinaba sa ere, kukumustahin ko si IR, mag-impake na kayong lahat at maghandang umalis. Pagkatapos noon, lumipad si Ye Fan papunta sa tore kung saan naroon si Air. Kabanata 2436 ang huling oras. Minsan na akong nakapunta rito, ngunit hindi na kailangan pang magtanong ni Ye Fan, dumiretso si Ye Fan sa labas ng opisina ni Air. Ang punong katulong sa pintuan, si Juvia, ay nakita si Ye Fan na paparating, at binago ang kanyang walang pakialam na ekspresyon, ang kanyang mga mata ay halatang pinipigilan, nasasabik at nirerespeto. Kamahalan na Sword God, hinahanap mo ba si Lord Oracle? Napatayo si Juvia sa pagkamangha, tumango at yumuko. Ang saloobin ni Ye Fan sa babaeng ito ay nagbago ng husto, at hindi niya napigil ang matawa, oo, pwede ba akong pumasok? Oo naman. Pwede kang pumasok anytime, hindi mo na ako kailangan tanungin, please come in. Nagmamadaling binuksan ni Juvia ang pinto at magalang na inilahad ang kanyang kamay. Hindi napigilan ni Ye Fan na sumulyap sa babae, tumango at sinabing, Assistant Officer Juvia, naiintindihan ko kung bakit ka maaaring maging chief. Magaling ka talagang gumawa ng mga pagbabago sa napapanahong paraan. Saglit na natigilan si Juvia, saka namula at ngumiti ng alanganin. Hindi siya masyadong tinuwanan ni Ye Fan, at pumasok. Pagkatapos ng ganitong sakuna, marami ring dapat harapin si IR. Pumasok si Ye Fan sa pinto at nakita ang isang babae na nakasuot ng mahabang puting sutla na damit, same time at eleganteng nakaupo sa isang gintong upuan, may hawak na panulat sa kanyang kamay, nagsusulat ng isang bagay. Ye Fan, nandito ka, pasensya na. Marami akong gagawin. Napaangat ng ulo si Air at mahina hong ngumiti. Kinawayan ni Ye Fan ang kanyang kamay, ayos lang, nandito lang ako para sabihin sa iyo, aalis na tayo. Fair na. Nagulat si Air, pumunta sa Odin Imperial City. Tumango si Ye Fan. Nagmamadali ba, matatapos ko ito sa loob ng ilang araw, at makakasama na tayo sa oras na iyon. Gusto ko ring talakayin ang susunod na plano ng labanan kasama ang tagapayo ng militar at ang iba pa. Medyo nag-atubili si Air. Napabuntong hininga si Ye Fan, masikip ang oras, araw-araw ay hindi na masayang ngayon. Tumango si Air sa katahimikan, nauunawaan, tama ka, kung hindi, hinayaan mong manatili si Weiwei, kailangan pa rin natin siyang tulungan tayong ayusin at palakasin ang bilog ng proteksyon ng korte. Sa ilang araw, aalis ako papuntang Imperial City at isasama ko si Weiwei. Si Ling Yue ay abala ngayon sa paligid ng Divine Court, tumutulong sa pag-aayos ng nasirang hanay. Walang problema, dapat walang problema si Weiwei, sabi ni Ye Fan. Salamat, kamahalan na Sword God, sa iyong tulong, paprotektahan kong mabuti si Weiwei. Umirap si Air. Hindi komportable si Ye Fan, umiling at sinabing, sa pagitan natin. Ano ang ipinagpapasalamat mo? Kami. Bakit hindi ka namin kailangang pasalamatan? Di ba sabi mo magkaibigan tayo? Tulong mga kaibigan, maraming salamat. Kinagat ni Air ang mapupulang labi, sapphire blue na mata, at medyo may hinanakit sa lalaki. Sumikip ang puso ni Ye Fan, at hindi ito komportable, Air. Sa totoo lang. Ano ka ba? Nagmamadaling tanong ni Air. Huminga ng malalim si Ye Fan, at ang mga salita ay umabot sa kanyang mga labi, ngunit ngumiti pa rin siya at umiling, wala lang, mauna na ako, kita na lang tayo mamaya sa Emperor City. Nang lumingon si Ye Fan, biglang gumalaw si Air ang mga particle at lumitaw sa harapan niya. Namumula at kumikinang ang mga mata ng babae, Ye Fan, ito na ang huling beses na tatanungin kita. Ano ang gusto mong sabihin? Si Ye Fan ay tahimik, nakayuko ang kanyang ulo at walang sinabi. Dahil ba sa tumanggi akong itulak ka noon, kaya hindi ka komportable? Hindi ito itinago ni Air, at tinanong ang kanyang mga pagdududa ng diretso sa punto. Siya ay itinanim ng mga maling alaala sa simula, at palagi siyang may sama ng loob kay Ye Fan. Ang mga alaalang iyon ay peke, at inalis ko na ang mga ito ngayon. Kalimutan mo na, napakakuripot mo ba? Medyo naagrabyado si Air. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Ye Fan, Air, hindi ito ang iniisip mo. Ano ba yan? Nag-aalalang sabi ni Air, dahil ba kay Hogel? Siya ang Great Knight Commander at ang aking subordinate. Gusto niya ako, pero ang wishful thinking niya lang. Hindi mo ba nakikita ang relasyon ko sa kanya? Alam ko. Hindi iyon ang ibig kong sabihin, napabuntong hininga si Ye Fan.
Medyo tumaas ang boses ni Ayer, kung gayon, ano ang ibig mong sabihin? Ikaw ay isang malaking tao, ano ang may upang sumirit? Nilunok ni Yefan ang kanyang lalamunan at medyo nagulo ang kanyang paghinga. Matapos malaman na kailangan niyang linawin ngayon, nagngagat ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Ay, alam mo kung anong klaseng lalaki ako. Kahit na sincere ako sa lahat ng tao sa paligid ko. Pero siguradong hindi ako mabuting lalaki, gusto ko ang mga magagandang babae, magiging selfish ako, magiging hypocritic ako. Nagsusumikap akong maibigay sa kanila ang lahat ng gusto nila, at handa akong maging baka at kabayo sa bahay. Ito ay dahil alam kong hinding-hindi ako makukuntento, at ang pinakagusto nila sa kanilang mga puso. Ang pagmamahal. Ay! Hinuyam ang kanyang mga kamay ng tahimik. Bumantong hininga si Yefan at nagpatuloy, gayunpaman, iiwasan ko ang mga katotohanan ito, dahil alam kong hindi ko kayang iwanan ang alinman sa mga ito. Mula sa puntong ito, ako ay makasarili at sinasakta ng bawat isa sa kanila. Pero, iba ka, para sa akin, iba ka sa alinman sa kanila. Nanginginig si Ayer, ano ang pinagkaiba? Para sa akin, napaka-perpekto mo, napaka-perpekto kaya nahihiya ako. Ano? Halatang natigilan si Ayer saglit, at hindi makapaniwala. Napangiti si Yefan, maaaring kakaiba ito, ngunit ito ay totoo. Isa kang prinsesa mula noong bata ka, at ang iyong katayuan ay marangal. Sa iyong mga buto, ikaw ay isang taong katulad ko, ang pagkakaiba ng ulap at putik. Ang iyong talento sa paglilinang ay mas mataas din kaysa sa akin, at talagang umaasa ako sa maraming pagsusumikap at mga karanasan sa buhay at kamatayan. Ang iyong kagandahan, ang iyong puso, ang iyong loob at labas ay halos perpekto. Hindi ako yung tipo ng tao na walang tiwala sa sarili, pero simula nung una kong nalaman ang totoong pagkatao mo, yun yung unang beses na nagkaroon ako ng inferiority. Basang-basa ang mga mata ni Ayer, so. You don't think you deserve it. Get on me. Hindi ba nalampasan mo na ako sa iyong paglilinang? Ikaw ang Diyos ng mga espada, sa lupa, sa hanghuang, higit ka sa akin, hindi ba? Umiling si Yefan, Shuwei, kasikatan, ito ay para makita ng mga tagalabas. Sa aking paningin, ikaw ay parang isang liblib, dalisay at walang kapintasang lawa. At ako, tulad ng dagat, bagamat tila napakaganda, ang mga alon ay maalon, ang mundo ay natatakot sa akin, natatakot sa akin. Ngunit alam ko na marami akong nabaon na maruruming bagay. Sa pagsasalita tungkol dito, tumingin sa akin si Yefan. Sa pagtingin sa babae, sinabi niya, para sa iyo, ito ay mga dekada. Pero para sa akin, kakagising ko lang wala pang isang taon at isang taon na lang ang agwat namin. Para sa akin, ikaw ang uri ng kaibigan na kayang sumuko sa sandali ng buhay at kamatayan. Kung tungkol sa isang mas malalim na relasyon, hindi ako naglalakas loob na mag-isip ng labis. Huminga ng malalim si Ayer at humakbang bigla, diretsyong nakatingin sa lalaki ang mga mata. Alam mo, para sa akin, nakipaghiwalay na ako sa iyo. 10 taon. Ilang dekada na ba akong naghihintay ng lalaking hindi karapat-dapat sa akin? Ilang dekada ang aabutin ko para maintindihan mo? Isang bagay lang ang itatanong ko sa iyo. Sa huli, gusto mo ba ako o hindi? Kabanata 2437 Ikaw ay tanga. Tila nanigas ang hangin sa sandaling ito. Nagkatinginan ang dalawa ng matagal. Marahil ang katahimikan sa loob ng silid ang dahilan kung bakit biglang napagtanto ni Ayer na ngayon lang ay wala na sa kontrol ang kanyang emosyon. Siya ay pinag-aralan at inalagaan mula pa noong siya ay bata, at hindi siya dapat magkusa na magtanong ng ganoong tanong sa isang lalaki. Gayunpaman, nang makitang hindi siya sinagot ng lalaki sa mahabang panahon, nahulog din ang puso ni Ayer sa ilalim. Medyo natarante siya at hindi niya alam kung bakit naging ganito. Inisip din niya kung ang relasyon nila ni Yefan ay isang pagkakaibigan lamang. Ngunit sa nakalipas na ilang dekada, sa lupa man o sa mga sinaunang panahon, hindi pa siya nagkaroon ng ganoong damdamin para sa sinumang lalaki. Nalaman niyang laging samasagi sa isipan niya ang figure ng lalaking ito. Sa sandaling nalaman niyang buhay pa si Yefan, ang labis na kaligayahan sa kanyang puso ay hindi na masasabi, at lalo nitong pinatunayan ang kanyang nararamdaman. Ngunit ngayon, ang lahat ba ay kanyang sariling pagnanasa, isang salamin lamang. Unti-unting nanlabo ang maningning na mga mata, at tumalikod si Ayer, "You go, as." Nang matapos siyang magsalita, isang malakas na kamay ang humawak sa kanyang palso at kinaladkad siya pabalik. Inilagay ni Yefan ang kanyang kabilang kamay sa baywang ng babae, ibinaba ang kanyang ulo at hinalikan ito. Well. Ang mga mata ni Ayer ay dilat na dilat, at pagkatapos magpanik, nagkaroon ng pagsabog ng lubos na kaligayahan. Pagkatapos ng mainit na halik, binitawan ni Yefan ang babae, tumingin kay Ayer na namumula, at sinabing may nakakagaan ng ngiti, sapat na bang malinaw ang sagot na ito? Umamin na ang lahat ng mga babae hanggang sa puntong ito, at feeling din ni Yefan na walang dahilan, umatras ako. Ang magagawa ko lang ay subukan ang aking makakaya upang mabuhay hanggang sa aking puso. Kumislap ang matubig na mga mata ni Ayer, at nahihiyang tumango. Pero, wala ka na talagang maalala ngayon. Tanong ni Yefan na may pag-aalala. Umiling si Ayer,
Huwag kang mag-alala, napakaraming taon na, hindi na nakakatakot sa akin ang mga pekeng alaala na iyon. Ngumiti si Ye Fangxi at sinabing, kaya, kahit na magkakilala pa tayo ng konti. Hindi mo na ako itutulak papalayo. Biglang naramdaman ni Ayer ang isang maliit na USA sa kanyang puso, at nahihiyang nagtanong, ikaw. Ano ang gagawin mo? Well. Hindi na nagsalita si Ye Fan, at niyakap muli si Ayer. Naghaharutan ang dalawa, pero bigla nilang napagtanto na may papasok na pala. Binitawan ni Ye Fan ang babae, at nagmamadaling inayos ni Ayer ang kanyang mga damit. Bumukas ang pinto, at pumasok si Hogel, nakasuot ng casual na damit. Nakita ko na si Lord Oracle, Your Excellency Sword God. Napaangat ng ulo si Hogel at nakitang hindi nakaupo sa upuan si Ayer, at may pamumula sa mukha, at agad na nanlamig ang mga mata. Knight Hogel, anong problema? Sinubukan ni El ang kanyang makakaya na panatilihing katulad ng dati ang kanyang tono, ngunit mahirap pakalmayin ang kanyang tibok ng puso kung tutuusin. Narito ako para iulat sa iyo ang paghahanap sa All God Court, hindi nagbago ang mukha ni Hogel. Oh! Tumingin si Ayer kay Ye Fan, hindi maitago ng kanyang mga mata ang pag-aatubili, kung gayon. Ye Fan, kami. Magkita tayo sa imperial na lungsod sa loob ng ilang araw, malumanay na ngumiti si Ye Fan. Oo. Tumanggo si Ayer na may matamis na ngiti. Nakita ni Hogel ang eye contact ng dalawa, at ang girlish na ngiti sa mukha ni Ayer ay nagpakibot ng kanyang mga talukap. Umalis si Ye Fan sa opisina ni Ayer, hinanap ang mga babaeng magkikita, at nakipag-chat kay Ling Yue, na abala sa pagpapalakas ng Magic Circle. Natural na sinabi ni Ling Yue na walang problema. Nagpasya din si Chu Yunyao na manatili. Nakahanap siya ng perpektong laboratorio sa tulong ni Ayer. Dito, magmadali siyang gumawa ng teleportation device at pag-aralan ang katawan ni Fiona. Sa halip na sundan si Ye Fan sa kalsada, mas mabuting mumuhunan sa pananaliksik sa lalong madaling panahon, at ang Shanting, tulad ng imperial na lungsod, ay isa ng pinakaligtas na lungsod. Pinag-isipan ni Ye Fan kung ito ang nangyari. Sa paligid ni Ayer, mas magaan ang pakiramdam niya. Balak din ni Feng Yaoying na manatili. May nararamdaman pa rin siya para kay Shanting at gusto niyang gamutin ang ilang nasugatan hanggat maaari. Siya nga pala, makakasama ko si Ling Yue, at pupunta ako sa imperial na lungsod kasama si Ayer pagkatapos ng ilang araw. Siyempre walang pagtutol si Ye Fan. Pagkatapos magpaalam sa ilang kababaihan, umalis siya patungo sa imperial na lungsod. Ang teritoryo ng Odin Empire ay talagang mas malawak kaysa sa Great Expedition. Mabilis na lumipad si Ye Fan, at ang layo ng kanyang nilakbay ay parang lumipad siya mula sa hinterland ng Great Expedition patungo sa ligaw na templo. Kahit na napakaraming kakaibang tanawin sa daan, ngunit higit pa, nakikita mo pa rin ang lahat ng uri ng mga taong Odin na tumatakas. Ang mga wasak na lungsod, maliliit na bayan, ay makikita sa lahat ng dako. Ang digmaan laban sa masasamang espiritu sa nakalipas na 3 taon ay malinaw na nagdulot ng pagkawasak ng bansa. Nagalit din si Ye Fan nang isipin niyang napakalaki na ng krisis, ngunit nakikipaglaban pa rin si Dasheng sa Demon God Kingdom. Hindi ko alam kung ano ang nangyari kay Feng Qinglan. Sa proteksyon sa liwanag ng kandila, dapat walang problema, ungol ni Ye Fan sa kanyang puso. Sa kabilang panig, sa korte ng Diyos. Sa ikatlong araw ng pag-alis ni Ye Fan, siya ay nasa balkonahe sa tuktok ng tore. Lumapit si Ayer kina Ling Yue at Feng Yaoying, ang tatlong babae ay umiinom ng red wine at nagchat ng pribado. Weiwei, salamat sa iyo, ang pag-aayos ng Magic Circle ay napabilis sa pagkakataong ito, at ito ay napalakas ng husto. Laking gulat ni Antonio, lamambot na sa harapan ko ang bihira, at tutol siya sa mga tagalabas na tumutulong sa pag-aayos ng Magic Circle noon. Ikaw Kiman ang kakayahan ng pagbuo ay mas malakas kaysa dati. Napangiti si Ayer sa magandang kalooban. Ibinaba ni Ling Yue ang red wine glass, at naglabas ng itim na disc, na may lahat ng uri ng rune na kumikislap dito, siksikan. Sa totoo lang, kalahati ng credit ang dapat bayaran. Salamat sa Flint Compass na ito, ang sagradong artifact na ito ay maaaring mabilis na ma-condensed out sa array ayon sa mga pangangailangan. Sa ganitong paraan, hindi ko kailangang mag-alala tungkol sa maraming materyales, maaari ko itong makuha ng direkta sa pamamagitan ng compass. Ito ay sapat na upang tumugon sa pagbuo ng bato. Kailangan kong sabihin na ang sibilisasyon ng mga taong Soy ay mas maunlad pa rin kaysa sa ating kasalukuyang sibilisasyon sa maraming larangan. Ang bagay na ito, sinabi ni Yunyao na hindi niya naiintindihan ang prinsipyo, ito ay isang purong produkto ng teorya ng Kiman ano. Sabi ni Ling Yue habang hinahawakan niya ang compass sa pagmamahal. Sibilisasyon ng Suiren. Holy Relic. Curious na tanong ni Ayer, saan mo nakuha? Matapos makinig sa paliwanag ni Ling Yue, nalaman niyang kinuha ito ni Ye Fan mula sa mga sinaunang guho at ibinigay sa kanya. Bukod dito, halos lahat ng kababaihan ay nakakuha ng mga banal na bagay na akma sa kanilang sariling mga katangian. Medyo nadismaya ang mukha ni Ayer, ganun ba, hindi niya sinabi sa akin. Hindi napigilan ni Ling Yue at Feng Yaoying na mapatingin sa isa't isa, ni isa man sa kanila ang hanggal, ngunit sa pagkakataong ito ay iba ang kanilang narinig. Bamulong si Feng Yaoying, Ayer, kayo ng asawa mo.
Pwede ba? Namula si Ayer. Nahihiyang tumanggaw siya. Hindi. Di ba magkaibigan kayo dati? Ilang araw na lang. Paano ka naloko sa kanya? Anong klaseng retorika ang sinabi niya sa'yo? Hindi maipaliwanag na tanong ni Ling Yue. Hindi sinabi ng asawa ko dati, magkaibigan ba kayo? Naguguluhan din si Feng Yaoying. Matapat na sinabi ni Ayer sa mahinang boses, sa totoo lang. Ako ang nagkusa, sinabi ni Ye Fan na hindi siya karapat-dapat para sa akin. Hindi ko inaasahan. Ano? Anong nangyayari? Sabihin mo sa akin dali. Agad na nag-alab ang apoy ng tsismis sa pagitan ng dalawang babae. Matapos mahiyaing ipaliwanag ni Ayer ang sitwasyon, parehong ipinakita ni Ling Yue at Feng Yaoying ang, masyado kang walang muwang. Elder, tanga ka, pinipilit lang niyang hawakan. Maniwala ka man o hindi, kung sasabihin mong mag-boyfriend at girlfriend kayo ni Hugger, siguradong laslasan niya ng isang espada si Huggle. Hindi man lang siya sigurado, 12-dosenang nagbago na ba ang isip mo sa paglipas ng mga taon, kaya naman sinasadya mong subukan ka. Matigas na sabi ni Ling Yue. Hindi. Hindi, sa tingin ko si Ye Fan ay napakatapat. Napakurap si Ayer, medyo hindi makapaniwala. Kabanata 2438 Sino ang napakalakas? Mapait na ngumiti si Feng Yaoying at sinabing, Wei, huwag mong pag-usapan ng ganyan ang asawa mo. Baka gusto ng asawa niya na magligtas ng mukha dahil natatakot siyang ma-reject. Hindi siya ganoon kaskimang. Ying, may nakita ka bang kagandahan na pinakawalan niya? O katulad ni Ayer? Tanong pabalik ni Ling Yue. Kinagat ni Feng Yaoying ang kanyang mga labi at tumigil sa pagsasalita. Walang pakialam si Elle, okay lang, medyo masaya naman ako. Silly girl. Mukhang walang magawa si Ling Yue. Nagpout si Ayer, pagkatapos ay sinabi mong napakaplano ni Ye Fan, bakit mo siya sinundan ng lubusan? Hindi pa ako nakakasakay sa barko ng pirata, kaya hindi ako makababa. Inilibot ni Ling Yue ang kanyang mga mata. Tumawa sina Ayer at Feng Yaoying, alam nilang nagbibiro si Ling Yue. Gayunpaman, miss na miss ko ang lalaki, at gusto ko lang matapos ang trabaho sa lalong madaling panahon upang makapunta ako sa imperial na lungsod. Makalipas ang ilang araw, dumating si Ye Fan sa Imperial City ng Odin. Mula sa malayo, ang momentum ng buong imperial na lungsod ay hindi mababa sa imperial na lungsod ng Dasheng. Dahil lamang sa walang pag-unlad ng teknolohiya, walang mga skyscraper, ngunit maraming mga sinaunang gusali ng kastilyo. Dahil may koneksyon sa mobile phone, may mga naghihintay sa gate ng lungsod. Si Exi Lin Yuan, nakasuot ng eleganteng gown, may mahabang buhok at bigot, sinundan ng ilang followers, na inaabangan ito. Nang makita niya ang hitsura ni Ye Fan, agad na namula ang mga mata ni Exi Lin Yuan at nagulat siya. Boss! Napabuntong hininga din si Ye Fan nang may damdamin. Kahit nakita na niya ito sa video, iba pa rin ang pakiramdam niya nang makita niya ito ng personal. Matandang Exi, umakyat si Ye Fan at niyakap si Exi Lin Yuan. Napangiti si Exi Lin Yuan at sinabing, sa wakas ay narito na, ilang dekada ko nang pinangarap ang sandaling ito. Boss, ang panday at ang iba pa ay darating sa gabi, at lahat sila ay sinubukan ang lahat ng kanilang makakaya upang bumalik mula sa frontline. Sumama ka muna sa akin sa Fushang, magpahinga ka muna at makilala mo ang prinsesa at ang anak ko. Siya nga pala, paano ang mga hipag? Hindi ba't sabay nating napag-usapan? Punta ka muna sa bahay mo, mamaya lalabas sila. Ayaw ni Ye Fan na gumawa ng malaking pagbabago sa tarangkahan ng lungsod. Bagamat naguguluhan si Exi Lin Yuan, hindi siya nagtanong ng marami, tumanggo at inakay si Ye Fan papunta sa lungsod. Kamakailan ay medyo mayabang ang The Eye of Netherworld, at ang imperial na lungsod ay nababantayan ng pambihira. Kung hindi dahil sa akin, boss, kailangan mong pumasa sa ilang mga inspection. Oo nga pala, narinig ko na sa gilid ng Shenting, boss, pwede mong ibalik ang takbo, boss, isa kang dakilang tagapagligtas saan ka man magpunta. Nakita ni Ye Fan ang kagalakan sa mukha ni Exi Lin Yuan, at nakaramdam ng hiya, at hindi niya alam kung paano hihintayin ang kanyang kapatid. Matatawa pa ba sila kapag nalaman nila ang totoo? Ang kapaligiran sa lungsod ay hindi mukhang mapangloo gaya ng sa mga lugar na nasalanta ng digmaan. Marahil ay angkop ang seguridad, medyo masigla pa rin ang merkado, at ang mga benta ay partikular na maganda, at ang ilan ay may mga magic crystal ore na sangkap. Ang baluti at armas. Malinaw, sa Odin Empire, natutunan na ng mga tao ang kahalagahan ng magic crystal ore ng maaga. Old Exi, ang magic crystal ore na tinanong ko kay Li Xin, ang sinaunang ninuno ng sinaunang Mo Yuan noong nakaraang pagkakataon, ay dapat ding ayusin. Naipadala na ba ito? Tanong ni Ye Fan. Tumanggo si Exi Lin Yuan, dapat 2 araw lang ang nakalipas, at may ipinadala sa hangganan para tanggapin ito. Boss, kung may makapasok na stable na supply ng magic crystal ore, maaari itong magligtas ng maraming buhay. Nag-usap ang dalawa, at walang kamalay-malay na dumating sa mansyon ni Exi Lin Yuan, na isang sinaunang kastilyo na malapit sa palasyo. Pagkatapos ng lahat, isa rin itong royal advisor. Military advisor at concubine, mula sa malaking bilang ng mga katulong, makikita na maganda ang status ni Exi Lin Yuan.
Nang dumating siya sa sala na may mababang loob na karangyaan, hinayaan ni Yefan ang mga babae na lumabas sa ring. Nang makitang biglang sumulpat ang mga babae, si Exi Lin Yuan ay nabigla din. Si Exi Lin Yuan at ilang mga hipag ay hindi nagkita sa loob ng maraming taon, kaya hindi maiiwasan na sila ay magiliw na batiin ang isa't isa. Hindi nagtagal pagkaupo, isang blonde na babae na nakasuot ng palasyo na may 3 anak ang dumating sa sala. Halika, prinsesa, magpapakilala ako, ito ang aking panganay, ang Diyos ng Espada na nagligtas sa Divine Court ilang araw na ang nakalipas. Ito ang aking mga hipag. Ang magiliw at mahinahong ngumiti si prinsesa. Sword God Your Excellency, ang pangalan ko ay Florence, at matagal na akong sikat. Dahil boss ka ni Murphy, Big Brother, din ang itatawag ko sa'yo, okay. Ang ekspresyon ni Yefan ay biglang naging matigas, kahit na ang kanyang edad, o hitsura, ay talagang mas maliit. Gayunpaman, tila walang masama kung tawagin ito ni Florence. Halika, Fuan, Mark, Ana, nakita mo na ang iyong tiyuhin na si Ye. Hiniling din ni Florence sa 3 bata na kumustahin si Yefan. Maliban sa panganay na anak na lalaki, si Fuan, na 10 taong gulang, ang 2 pang anak na lalaki at ang bunsong anak na babae ay halatang maliliit pa rin at hindi masyadong matino. Nakikinig sa malagatas na pagbati, 3 pa rin silang magkakahalong lahi na maliliit na manika, napaka-cute at mahigpit, ang mga babae sa gilid ay malapit ng magpa-cute. Bagamat ang Florence na ito ay isang prinsesa, anuman ang kanyang sarili at ang kanyang 3 anak, mayroon siyang magalang at madaling lapitan na kapaligiran sa kanyang mga buto. Napabuntong hininga si Yefan nang may damdamin, hindi nakakagulat na sinabi ni Exi Lin Yuan na nagkaroon siya ng isang relasyon nang hindi niya nalalaman. Kuya Exi, mukhang nakapag-asawa ka na ng mabuting asawa. No wonder hindi mo tago ang pagmamahal mo sa prinsesa kapag kinakausap mo ako. Nagkatinginan sina Exi Lin Yuan at Florence, parehong nagpapakita ng malalim na pagmamahal sa isa't isa. Boss, tanga at tanga ako diba? Kung hindi dahil sa kasal ng kanyang kamahalan, baka naging bachelor na lang ako buong buhay ko. Ngumiti si Florence, yumuko, at tinapik ang ulo ng kanyang panganay na anak, baby, sabihin mo kay Tio Ye, ano pa ang pangalan mo? Kumurap si Fuan at magalang na tumingin kay Yefan, Tito Ye, ang pangalan ko ay Exi Fan. Si Yefan ay natigilan sandali, at pagkatapos ay napagtanto niya. Fuan, Fan, ang ibig sabihin nito. Ang mga babae ay hindi maiwasang tumingin kay Exi Lin Yuan nang may pagtataka, at pinangalanan ng kanilang panganay na anak na ito ang pangalan, na nagpapakita ng katayuan ni Yefan sa kanyang isip. Nahihiyang sinabi ni Exi Lin Yuan, Boss, hindi ka magiging malungkot, tama. Hindi ko ibig sabihin na maging walang galang. Malungkot, ngunit huwag mong asahan, ang anak ko ay tatawaging Ye Lin Yuan sa hinaharap, makitid na sabi ni Yefan. Haha. Tumawa si Exi Lin Yuan, maaaring wala ang iyong pangalan sa iyong anak, at maaaring hindi ka pakinggan ng iyong hipag. Umubo si Yefan at tumingin sa mga babae, ako ang padre de pamilya, tama ba? Asawa. Napangiti si Su Qingzhou, sabi mo oo. Biglang nakaramdam ng kaunting guilty si Yefan, kumuha ng 3 medicinal pill mula sa ring at ibinigay ito kay Florence. Sa unang pagkikita namin, minadali ang biyahe, at hindi ako naghanda ng maraming regalo. Ito ay isang chi-nourishing pill na pininom ni Dan Sheng. Ito ay banayad sa kalikasan at angkop para sa paglilinang ng mga bata. Makakatulong ito sa kanila na mapabuti ang kanilang bilis ng paglilinang bago hubugin ang kanilang espiritu. Nambola si Florence, ang pangunahing elixir na pininom ng Pill Saint ay napakabihirang, paano ako mapapahiya? Prinsesa, sa iyo ang amo, tanggapin mo. Ngumiti si Exi Lin Yuan at sinabing, maraming kayamanan ng amo. Hindi naman masama. Tinanggap ito ni Florence, at nagpasalamat sa kanyang 3 anak. Yumuko si Yefan, tumingin kay Fuan, at nagtanong, Fuan, gaano ka nakatagal nagsasanay? Tito Ye, 2 taon na, magalang na sagot ni Fuan. 6 na taon ng condensing chi, hindi masama, tumanggo si Yefan, nagsasanay ka ba ng anumang armas? Gusto kong magsanay ng mga espada, dahil sinabi ng aking ama na ang espada ay ang pinakamakapangyarihan, sabi ni Fuan. Hindi napigilan ni Yefan ang ngumiti, nag-isip sandali, at naglabas ng maliit, mababang uri ng spirit weapon na lumilipad na espada. Ang espadang ito ay hindi masyadong mahal, ngunit ito ay angkop para sa mga bata, kaya't panatilihin natin ito bilang isang souvenir. Sino ang nagtanong sa iyo na magkaroon ng parehong pangalan sa akin? Nilagyan ni Yefan ang isang putol ng Imperial Sword Intent sa espada at ibinigay ito kay Fuan. Naramdaman ni na Exi Lin Yuan at Florence ang isang dampi ng Sword Intent, at ang kanilang mga ekspresyon ay nanlamig, alam na ang espadang ito ay hindi kasing simple ng isang magic weapon. Ang paghawak sa espadang ito ay katumbas ng pagkakaroon ng direktang koneksyon sa Sword God, at habang ang reputasyon ng Sword God ay kumakalat sa malayo at malawak, ito ay katumbas ng isang napakagandang anteng-anteng. Si Fuan na may makapal na kilay at malalaking mata ay kinuha ang maikling lumilipad na espada gamit ang 2 kamay, ang kanyang mga mata ay puno ng kagalakan, salamat Tio Ye, ikaw ba ay talagang Diyos ng espada? Nagtaas ng kilay si Yefan, oo, anong problema?
Makinig sa aking ina, isa ka sa pinakamakapangyarihang eskrimador sa Honghuang ngayon, kaya sino kayo ng iyong lolo? Kabanata 2439 na Tatlong Dakilang Diyos. Ang lolo ni Fuan ay natural na si Arthur 13, isa sa tatlong banal na espada. Nagulat si Florence, at mabilis na niyakap ang panganay na anak, Fuan, bastos, paano mo itatanong ito? Medyo natarante si Fuan, bakit ito walang galang? Itinuro ni Florence, ganito ang pakikitungo ninyo kina Tio Ye at Lolo. Walang paggalang. Oh. Fuan pagkatapos ay ibinaba ang kanyang ulo, I'm sorry, Uncle Ye, kung gayon ay hindi na ako magtatanong. Walang pakialam na ngumiti si Yefan, prinsesa, huwag kang masyadong kabahan, okay lang na magtanong ang isang bata. Fuan, hindi ko pa nakikilala ang lolo mo o naikumpara, kaya hindi ko alam. Kung magkakaroon ako ng pagkakataon, dapat kong makita ito, at magiging isa rin ako sa pinakamalakas na eskrimador sa prehistoric world. Hinawayway ni Fuan ang kanyang maliit na punyal na may punanibik sa kanyang mukha. Huwag kang mag-swing, paano kung saktan mo ang iyong nakababatang kapatid? Nagsimulang muling magdisiplina si Florence. Natakot si Fuan kaya mabilis niyang iniligpit muli ang espada. Sa pagtingin sa magandang tatlong magkakapatid, si Yefan at ang mga babae ay medyo naiinggit sa buhay ng pamilya ni Exi Lin Yuan. May nakita si Exi Lin Yuan at bumulong kay Yefan, boss, kung gusto mo, siguraduhing lumampas sa aming sukat. Napabuntong hininga si Yefan, kung walang ganitong krisis si Honghuang, marahil ay talagang iisipin niyang magkaroon ng anak. Pero, sa ganitong sitwasyon, how dare he think about it? Kinagabihan, nagmadaling bumalik sina Azazel, Asmodeus, at Leviathan. Nang makilala ni Yefan ang ilang matatandang kapatid na lalaki, natural lang na uminom. Nang makita ni Wuyek ang palpak na guro, naluluha rin siya sa tuwa. Pagkatapos ng lahat, ito ang nagpalaki sa kanya, na isa ring ama at guro, hindi isang pekeng paghahambing tulad ni Wuye Longyu. Maraming tao ang nag-usap tungkol sa kanilang mga karanasan sa paglipas ng mga taon, ngunit gaano man sila kahirap at panganib, mas pinahirapan sila kaysa mag-alala tungkol kay Yefan. Siyempre, hindi maiiwasang pag-usapan ang tungkol kay Bilil at sa iba pang hindi nakaahon. Gayunpaman, ang paglilinang ay hindi isang bagay na gusto at maaaring makamit ng lahat, kaya hindi ito dapat pilitin. Pagkatapos ng masayang hapunan sa palasyo, ang lahat ay pumunta sa silid ni Yefan sa kalagitnaan ng gabi at pumasok sa ring space. Nakikita ang gayong itim na teknolohiya, natural na namangha ang lahat. Nakaupo sa bulwagan, gumawa si Ning Zimo ng ilang tasa ng mainit na tsaa para sa lahat. Hindi katakataka na ang mga hipag ay biglang nagbago ngayon, ang hipag ni Yunyao ay talagang kamangha-mangha, labis na hinangaan ni Exi Lin Yuan. Boss, noong nakita kita ngayon, naramdaman kong hindi ka masyadong nag-e-enjoy sa pag-inom, at marami kang iniisip, sabi ni Asmodeus. Hindi ito itinago ni Yefan, at sinabing, ang susunod kong sasabihin ay maaaring magbigay sa iyo ng isang malaking dagok. Ngunit, kailangan kong sabihin sa iyo para makapag-isip tayo ng mga kontrahakbang na sabay-sabay. Kaagad, kinuha ni Yefan ang mga labi ng Suiren at nakuha ang relasyon sa pagitan ng prehistoric at magulong walang kaalaman ay ipinaliwanag. Ang mga ekspresyon ng ilang mga tao ay halatang may pagkagulat, at sa kanilang mga mata, lahat sila ay nagpapakita ng kawalan ng paniniwala, at maging ng kaunting kawalan ng pag-asa. Ngayon, sa pagkakaalam ko, sa kontinente ng Sedoma, ang mga masasamang espiritu ay nananalanta. Sa makatuwid, ito ay hindi ang problema ng Odin Empire sa lahat. Ang Odin Empire ay sarado sa bansa, ngunit hindi nito malulutas ang problema. Maaga o huli, ang buong baha ay mapupuno ng masasamang espiritu. Maliban na lang kung magagawa natin ang mga bagay na hindi pa nagawa ng sinuman. Napabuntong hininga si Yefan. Mahabang katahimikan ang namayani sa sala. Si Exi Lin Yuan ay may napakapait na ngiti sa kanyang mukha, hindi ka taka-taka. Sabi ko boss, nagdala ka ng pag-asa, ngunit hindi ka sumagot. Boss, may countermeasure na ba ngayon? Rough idea. Concept. Tanong ni Asa Zeller. Umiling si Yefan, kailangan kong pumunta sa frontline mo para makita kung ano ang nangyayari sa guhay, baka makahanap ako ng inspirasyon. Tama. Sister-in-law. May naisip si Leviathan, at tuwang-tuwang tumingin kay Su Qingzhou, hindi ba kayang hulaan ng aking hipag ang hinaharap gamit ang walang salita na kasulatan? Noon. Sa Earth, pinangunahan kami ng aking hipag upang tuluyang itaboy ang mga alien na bato. Ah, sister-in-law, gawin mo ang matematika, paano natin ito ayusin, at magkaroon ng direksyon. Ang bibig ni Su Qingzhou ay nagpakita ng isang pahiwatig ng kawalan ng kakayahan, kung maaari, syempre gusto kong malaman ito, ngunit. Ang sakuna na ito ay hindi ang aking cultivation na base ay maaaring hulaan. Hindi ko alam ang limitasyon ng walang salita na kasulatan, ngunit ang hinaharap at kailanawan na maaari nitong kalkulahin ay nakalink sa aking cultivation base. Ang kaharian ay hindi pa dumarating, at ito ay malayo sa sapat upang kalkulahin ang isang malaking krisis sa antas ng eroplano. Ang lahat ay nawala saglit, nakasalampak sa upuan, medyo nawala. Huwag kang panghinaan ng loob, ang mahalaga ay magkasama na ulit ang mga kapatid natin.
Buhay at patay na tayo, at makitang muli ang amo at hipag, ang pagkaalam na ang lahat ay buhay pa ay mas mahalaga kaysa anupaman. Sumimangot si Asmodeus said, Boss, hindi mo kailangang magkaroon ng anumang pasanin. Walang sino mang ipinanganak na may pangangailangang iligtas ang mundo. Kung wala ka talagang magagawa tungkol dito, maaari mong isama ang iyong hipag, at subukang iwasan ito. Kung kaya mo, Dodge, hindi kita iiwan. Isinasaalang-alang din ni Yunyaw ang planong pagtatayo ng Noah's Ark. Gayunpaman, sino ang makakaalam kung gaano karaming oras ang natitira at kung ito ba ay maiiwasan? Napabuntong hininga si Ye Fan. Gaano man malutas ang malaking krisis na ito, ang ating pangunahing prioridad ay ang makapagligtas ng mas maraming buhay bago tayo makagawa ng solusyon. Boss, hindi mo maitatago ang iyong pagkatao sa korte ng Diyos, at alam na ni King Arthur na darating ka. Bago pumunta sa guhay, naisip kong sasama ka sa akin, papasok sa palasyo, at makikilala si Haring Arthur. Sa anumang kaso, ang bagay na ito ay hindi maitatago kay King Arthur. Bilang isang monarko, kung siya ay itinatago sa dilim, hindi siya makakapagplano para sa isang tagulan. Ayon sa nalaman ko tungkol kay King Arthur sa mga nakaraang taon. Bagamat hindi siya isang banal na monarko, hindi siya isang stupefied monarch. Magagawa niyang makilala ang kahalagahan at malaman ang katotohanan, at hindi siya manggugulo. Mungkahi ni Exi Lin Yuan. Inisip ni Ye Fan ang bagay na ito. Maya-maya, gusto niyang maintindihan ng mga masters ng lahat ng bansa, kaya tumanggo siya at pumayag. Kinabukasan, ang tatlo ni Azazel ay kailangang magmadaling bumalik sa frontline para pamunuan ang labanan. Pagkatapos mag-almusal ni Ye Fan, pumasok siya sa palasyo kasama si Exi Lin Yuan. Boss, gusto kong pumasok ka. Hindi ba medyo hindi komportable na makita si King Arthur? Kung tutusin, ikaw ang Diyos ng espada. Habang naglalakad siya palayo, napangiti si Exi Lin Yuan na nahihiya. Kumunot ang noo ni Ye Fan, hindi mahalaga, siya ang emperador o ang iyong biyenan. Siya ay isa sa 3 Sword Saints, at siya rin ang emperador, kaya nahihiya akong payagan siyang pumunta sa bahay para makita ka. Ngumisi si Exi Lin Yuan. Umiling si Ye Fan, ang taong ito ay magnanakaw pa rin, at ang magkabilang panig ay walang kasalanan. Ito ay mas maliit kaysa sa Imperial Palace, ngunit matayog na parang bundok, ito ay kahanga-hanga pa rin. Pagpasok pa lang nila sa plaza ng kastilyo, isang pangkat ng mga sundalo na nakasuot ng dark golden armor na parang mga royal guard ang hamarang sa kanilang daan. Isang makapangyarihan at maringal na kabalyero na sakay ng golden armored warhorse ang dumating sa kanilang dalawa. Stop, napatigil ang kabalyero sa dalawa. Mukhang naghihinala si Exi Lin Yuan at Bamulong, Boss, ito ang Royal Knight ni King Arthur. Ang pinuno ng regiment, si Duke Jenkins, isa sa 3 Diyos ng digmaan ni Odin. Kabanata 2440 masyadong marami. Matapos dumating si Ye Fan sa Odin, marami rin siyang natutunan tungkol kay Odin mula kay Shu Lingshan. Si Odin, ang 3 Diyos ng digmaan, ay tungkol sa 3 banal na lugar na may pinakamataas na reputasyon sa imperyo sa ilalim ni Haring Arthur, katulad ni Bai Wuji at iba pa sa Dasheng. Bagaman sa kasalukuyang lakas ni Ye Fan, ang mga taong ito ay talagang hindi sapat upang tingnan, ngunit sila ay iginagalang sa Odin Empire. Ang pares ng mga mata sa likod ng helmet ni Jenkins, tulad ng isang lobo na parang agila, ay tumingin kay Ye Fan ng may matalas na mga mata. Salamat, babae, ang mahalagang lugar ng palasyo, sino itong taong dinala mo? Lumapit si Exi Lin Yuan at nakipag-ayos, Duke Jenkins, ito ang kanyang kamahalan na Diyos ng espada ng Divine Sword Sect. Alam na rin ng inyong kamahalan, sinadya kong dalhin ang Diyos ng espada sa palasyo. Sinabi ni Jenkins na, narinig ko na ang Sword God ay darating, ngunit IMHO, ang nasa harap ko ay malayo sa Sword God na naisip ko. Ngayon ang imperyo ay napaka sa anumang oras, kailangan mong maging mas maingat kapag nagdadala ng mga estranghero upang makita ang kanyang kamahalan. So, sana mapatunayan ng gentleman na ito ang kanyang identity. Nang marinig ito ni Exi Lin Yuan, agad siyang sumimangot at nagsabi, Duke Jenkins, ang kamahalan na Sword God ay handang pumasok sa palasyo upang makita ng personal ang kanyang kamahalan. Puno na ito ng katapatan. Ako ang manugang ng kanyang kamahalan. Ito ay ang Duke, kung magalit ka sa Sword God, natatakot ako na wala itong maitutulong sa iyo. Si Exi Lin Yuan ay natural na hindi komportable kapag may nagtanong kay Ye Fan. Si Duke Jenkins ay tumalon mula sa kanyang kabayo at tinanggal ang kanyang helmet, na nagpapakita ng isang balbas na mukha na may mabangis na mga tampok. Ako ang huling linya ng depensa sa harap ng Arthur's throne. Ang iyong kamahalan ay nagtitiwala sa akin, at gagawin ko ang aking nararapat na pagsusumikap. Nabalitaan ko rin na ilang araw na ang nakalipas, pinalitan ng Diyos ng espada ang tubig sa korte ng Diyos. Kung ito talaga ang Sword God, ako, si Jenkins, ay dapat tanggapin ito. Huwag kang huminto. Ngunit sa loob lamang ng ilang araw, ang Sword God ay biglang dumating sa imperial na lungsod mula sa hukuman ng Diyos. Maliban kung ito ay isang salamangkero na magaling sa space teleportation, kung hindi. Ito ay masyadong mabilis.
Dagdag pa sa gentleman sa harap niya, ang breath and cultivation base niya, hindi siya mukhang sword god, kaya kailangan kong magduda, malamig na sabi ni Jenkins. May sasabihin sana si Exi Lin Yuan, ngunit pinigilan ni Ye Fan. Isang hakbang pasulong si Ye Fan. Ngumiti at sinabing, kung gayon, ano sa palagay mo? Ngumiti si Jenkins, ito ay talagang napakasimple. Hinahangaan ko si King Arthur mula pa noong bata ako, kaya eskrimador din ako. Jenkins. Naglabas ng isang itim na bakal na epee mula sa kanyang baywang, na isa ring mataas na uri ng espiritual na sandata. Kung kaya mo, Your Excellency Sword God, please enlighten me, not much. 3 tricks lang. Pagkatapos talakayin ang 3 galaw, natural mong makikita kung ang iyong kamahalan ang tunay na Diyos ng espada. Pagkatapos magsalita, ibinaba ni Ye Fan ang kanyang ulo at ninisyon. Hey! Kumunot ang noo ni Jenkins, Sir, anong tinatawa-tawa mo? Napabuntong hininga si Ye Fan na may halong emosyon. Wala lang. Kaya lang bigla kong na-realize na parang nagsasayang lang ako ng oras. Sayang lang talaga ang oras para kausapin ka ng maayos. Kung dati, ayos lang, masusunog ang kilay ko, at gagawin ko pa rin ito. Tila kahit saan siya magpunta, wala siyang espada sa kanyang kamay. Ngumuso si Jenkins, huwag ka masyadong magsalita, mabuti pang ilabas mo muna ang espada, at hindi pa huli para sabihin ito pagkatapos ng 3 galaw. Umiling si Ye Fan, masyadong marami ang 3 galaw, makatipid ng oras ang 1 galaw. Bilang karagdagan, hinahayaan kitang tumayo ng tahimik gamit ang iyong mga kamay at paa. Ang eksena ay agad na nagyayelo. Ang isang grupo ng mga kabalyero ng Royal Knights ay may mga kislap sa kanilang mga mata, iniisip na ito ay walang galang. Namutla ang mukha ni Exi Lin Yuan, pagkatapos ng lahat, hindi pa niya nakita ang tunay na lakas ni Ye Fan. Ngunit sa kanyang mga mata, si Jenkins ay tiyak na nangungunang eksperto ni Odin. Boss! Si Jenkins ay isang swordsman ng Holy Spirit Xiaocheng. Kahit na ito ay isang Earth-level sword intent. Inunat ni Ye Fan ang kanyang kamay at sumenyas na huminto sa pagsasalita, bakit ang dami mong sinasabi na walang kaparirikon? Nagalit si Jenkins pagkatapos ng ilang sandali ng pagkagulat. Tumawa siya, hahamasayang sinabi, what a sword god. Kung totoo ka man o hindi. Ang mga salitang ito ang pinakagalit na provokasyon na narinig ko mula nang ipanganak ang duke. Gusto ko lang gumawa ng simpleng pagsubok. Halika, ngayon. Kailangang maging mas seryoso ang duke na ito. Mas mabuting gawin mo ang iyong makakaya, o baka mamatay ka, mahinang sabi ni Ye Fan. Humph! Ngumisi si Jenkins at iwinagayway ang kanyang malaking kamay, agad na pinaghiwa-hiwalay ang mga kabalyero sa plaza, nag-iwan ng malaking espasyo para sa kanilang dalawa. Ang mayabang na tao, ang duke na ito ay nakakita ng maraming, ngunit madalas na nagtatapos. Hindi masyadong mahusay. Bago bumagsak ang boses ni Jenkins, biglang sumabog ang pressure ng Holy Spirit at ang pressure ng espada sa katawan niya. Sa isang iglap, ang Chaos Power at Sword Intent na may halong kulog at kidlat ay sumayaw ng ligaw sa kanyang katawan na parang gintong ahas. Ang lilang gintong liwanag ay labis na nakasisilaw sa plaza, at ang pressure ay nagparamdam sa mga kabalyero na daan-daang metro ang layo sa pagitan ng mga ito na napagod. Si Exi Lin Yuan ay mukhang nangangamba rin, ngunit wala siyang ibang pagpipilian kundi ang manood na may pawis na mga palad. Hindi ka gumuhit ng espada. Wala bang disenteng espada ang Diyos ng espada? Sarkastikong sabi ni Jenkins. Napabuntong hininga si Ye Fan, nakahawak ang kanyang mga kamay sa kanyang likod, nakatayong mag-isa sa lugar. Sabi na magkakaroon ka ng 2 kamay at paa. Anong espada ang dapat kong iguguhit? Hindi na nakayanan ni Jenkins, tumalon siya at hinampas ng espada si Ye Fan. Nang ang lilang gintong espada ay kumikidlat, ang gintong apoy ay nag-alab sa mga mata ni Ye Fan. Dobleng pagkakawatak-watek. Pagkawatak-watek ng layunin ng espada. Matinding sword intent. Ang pamimilit ng Emperor level na sword intent ay sumabog sa isang iglap, at ang gintong apoy ay tumataas sa kalangitan, ang nakasisilaw na liwanag ay tumakip sa purple golden na agos. Nang makita si Jenkins na naglalaslas gamit ang isang espada, si Ye Fan ay agad na nagpatawag ng libu-libong lumilipad na mga espada, siksikan at puno ng aura, na lahat ay top grade o kahit top grade na espiritual na mga armas. Nangalahati na si Jenkins sa kanyang paggalaw, at nang makita niya ang dagat ng mga lumilipad na espada na biglang sumulpot sa kanyang harapan, siya ay natigilan at nabigla. Emperor Dragon Sword Prison. Sa pamamagitan ng kidlat, direktang pinalibutan ng lumilipad na sword group si Jenkins at ikinulong siya sa isang sword cage. Zizi, ang sword intent lightning ay nag-flash ng ilang spark sa Phaeacian barrier, at mabilis itong nawala, at wala itong epekto. Naramdaman na lamang ni Jenkins ang isang gintong liwanag na kumikislap sa kanyang harapan, at siya ay napapaligiran ng hindi mabilang na lumilipad na mga espada, sa lahat ng direksyon, nang walang anumang mga bahid. Itong pakiramdam na nakakulong sa ipinagbabawal na lugar ng kamatayan, tila namumutla si Jenkins sa takot na mabutas ni Wang Jian anumang oras. Hindi pa nakakita ng ganoong espada si Jenkins.
Nakita ng isang grupo ng mga kabalyero sa di kalayuan na wala na sila sa kanilang katawan, ngunit hindi nila ito malinaw na nakita, at nakita nila na talagang kontrolado ang kanilang ulo. Ang punto ay, mula sa simula hanggang sa huli, si Yefan ay talagang nakatayo sa kinatatayuan, hindi gumagalaw, at ibinigay ang lahat ng kanyang mga kamay at paa. Gamit lamang ang espada, si Jenkins ay nakulong ng walang galit, at maaari siyang putulin muli. Naramdaman din ni Exi Lin Yuan ang isang bulaklak sa harap ng kanyang mga mata, at natapos na ang labanan na parang dinurog. Ang kanyang kagalang-galang na sword god ay nagmula sa malayo, at nawala ang kanyang pagtanggap. Si Arthur ang hindi tinanggap ng mabuti. Isang malalim na magnetic, marilag na boses ang nagmula sa isang gilid ng parisukat. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.